Zom 100 Bucket List of the Dead. Nagsimula ang istorya na nanonood ng zombie movies ang isang lalaki na nagngangalang Akira Tendo. Habang pinapanood niya ang lalaki na hinahabol ng zombie at ang buong city ay puno ng mga zombie, sinabi pa ng bida sa movie na hell daw ang lugar, pero ayon kay Akira, heaven pa ang lugar kumpara sa office na pinapasukan niya. Sinabi pa nito na kailangan nito matulog dahil may pasok ito kinabukasan, habang kumakain ng noodles. Dahil sa sobrang pagod ay nawala na ito ng malay at ang nasa isip lang nito ay ayaw na niya magising pa. May pa-flashback pa 3 years ago, nang fresh pa siya na pumasok sa company nila, at puno pa ng energy, masaya din itong winecam ng mga kasama niya. Ang company na pinasukan niya ay production company, na matagal na niyang pangarap. Super excited pa siya sa mga trabaho na gagawin niya, habang pinapakilala siya sa katrabaho niya, ay nabangga pa siya ng isang chicks, mukhang na love at first sight pa si Kuya Mo dito. Mabilisan ito pinulot ang mga papeles na nahulog, nagpakilala naman nagbabae bilang Saori Otori, ng accounting. Madami pa ito sinabi na pag may tanong daw siya ay punta lang ito sa kanya para magtanong at tinuro pa ang desk nito, pero halos natulala na si Akira dito. Matapos ang trabaho ay nag-inuman pa sila magkatrabaho at nagbonding. Sinabihan pa siya ng mga ito na tanggalin na niya ang necktie niya dahil hindi naman maarte sa uniform ang company nila. Pero sinabi niya na mas ginaganahan daw siya magtrabaho pag may suot na necktie. Nakwento pa niya na naglaro siya ng rugby noong college siya, na kinabilib ng mga kasama niya. Napansin na naman niya si Saori, at todo puri naman ito sa isip niya, at sobrang type niya daw ito. Habang pinapanood ito kumain, mas na-inspired naman ito magtrabaho para mapansin daw siya nito. Nang matapos na sila mag-inuman ay napansin niya na nag-iba ang kilos ng mga ito, at sabay-sabay nilabas ang ID. Sa kanya na-realize na diretso sila sa company. Sobrang na-shock siya na halos lahat sila ay nagtrabaho ng walang tulugan. Kinabukasan overnight ulit sila na halos nakatulog ng mga kasama niya. Nagtaka naman siya kung kailan siya makakauwi. Nang ma-realize naman niya na wala na naman silang uwian ay nag-iba na ang mukha niya. Lumipas pa ang 2 araw bago siya nakauwi, at halos zombie na ito dahil sa pagod, at pag-uwi ay diretso tulog na ito. Kinabukasan ng magising siya ay kahit kulang sa tulog ay kailangan pumasok, at naisip pa niya kung ilang araw siyang di makakauwi ulit, at naisip na parang ayaw niyang pumasok, pero pinilit niya nagisingin ang sarili at emotivate na pumasok. Dapat daw masanay lang siya, dahil pinili daw niya ang career na pinasukan niya at pinaghirapan niya na makapasok dito kaya dapat tibayan niya ang loob niya. Pumasok ito na sobrang energetic ulit. Sinabi naman ng kasama niya na may annual vacation at mental health day daw ang company nila, pero wala pa daw itong nakitang gumamit nito. Sa company na rin sila natutulog sa ilalim ng mga desk nila, habang pinag-uusapan ang mga underpaid na oras na pinasok nila. Sobrang drain na rin ang mga katrabaho niya. Pinapagalitan pa sila ng chief nila na mukhang bouncer at walang ginawa kundi bungangaan sila. At habang pinapagalitan sila, ay hindi na kinaya ng kasama ni Akira at tumakbo ito paalis. Very health conscious daw mga kasama niya, na halos puro energy drink na ang iniinom. Nag-usap pa ang mga ito na pag umihi na daw ang isa sa kanila ng dugo ay magsabi lang, o kaya naman ay ulcer sa sobrang stress sa trabaho. Sa pangalawang taon niya sa trabaho ay halos wala na itong ligo at may salon pass na rin sa ulo. Sinabihan pa siya ng chief, na nag-resign na daw ang isa sa kasama niya kaya siya ang gagawa ng trabaho nito, na kinagulat niya dahil may deadline pa, pero wala siyang choice kundi gawin ito. Habang iniisip niya na baka mabagsakan siya ng missile ay biglang dumating si Saori, at sinabihan siya ng kumain na, nailang pa siya dahil hindi pa siya naliligo. Ayun pa dito si Saori daw ang nagpapanatili ng katinoan niya sa company. Naglabas pa ito ng drinks para sa kanya at habang busy siya sa pag-admire dito, ay biglang tinawag ito ng CEO ng company nila. Pumasok ang dalawa sa room at may ginawang kababalaghan. Naririnig pa niya pero wala naman magawa si Akira kahit alam niyang na may relasyon ito sa CEO. Habang pauwi siya ay halos lang tanggulay na ito maglakad. Naiisip pa niya na mag-resign na pero paano daw ang mga trabaho niya na may iwan, at mas marami pa daw na company na mas matindi sa company nila. Sa pangatlong taon niya ay sobrang drain na siya sa sobrang trabaho at kahit na ilang ulit ipa-revise ng client ang ginawa niya ay wala siyang magawa kundi sundin ito. Hindi pa rin nagbabago ang chief nila na lagi silang pinapagalitan. Naging gray na ang kulay ng lahat sa paligid nito. Gusto pa nitong tapusin ang buhay para lang hindi na siya pumasok sa trabaho. At halos zombie na ang kilos nito. Puno na rin ng basura ang bahay ni Akira dahil hindi na siya makalinis at ang nasa isip pa niya ay ayaw na niyang pumasok. Pero wala itong choice kundi pumasok. Balik sa present time kinaumagahan bago siya pumasok ay napansin niya ang bill para sa bike space niya. Kaya pinuntahan niya ang building manager. Nang puntahan niya ito ay napansin niya na nakabukas ang pinto ng office nito kaya nang buksan niya ay nakita niya ang isang zombie na inaatake ang isang babae na kinagulat niya. Pagharap sa kanya ng zombie ay naging makulay ang tingin niya dito. Hinabol siya nito nang tumakbo siya. Nang tinangka niya lumabas ay may mga zombie na rin dito. Pinaghahabol siya ng mga ito. Nabangga pa siya sa pinto. Pero takbo pa rin siya. Nalilito pa siya sa nangyayari. Nang makarating siya sa rooftop ay nakita niya na may pabagsak na eroplano at maraming pagsabog sa city. Habang patuloy siya hinabol ng sandamakmak na zombie, ang naisip niya lang ay ibig sabihin hindi na siya papasok, na kinatuwa pa nito at pasigaw na sinabi na malaya na siya, at naging energetic na tumakbo, at tumalon pa sa building, patuloy pa rin siya hinabol ng zombie. Saka sinabi na ang macrome na mundo niya ay nagkaroon na ng kulay ngayon, pati ang kulay ng dugo niya ay pula na sa paningin niya, at habang hinahabol siya ng sandamakmak na mga zombie ay sobrang saya niya dahil magkakaroon daw siya ng day off. Nakahanap naman siya ng area na hindi siya maabot ng zombie, at iniisip ang mga dapat niya gawin, katulad ng skydiving o pumunta sa Yakushima. Abay ginawa na nitong vacation ang zombie attack sa city. Bigla naman niya naalala si Saori,
at sinabi na wala itong pakialam kung side chick ito, mas gusto pa daw niyang makain ng zombie kesa hindi sabihin ang feeling niya dito. Kaya nag-decide na ito na magtapat dito. Gamit ang bike ay pumunta ito sa tinitirhan ni Saori at kahit na madaming zombie sa paligid ay hindi nito alintana, puno na rin ng zombie ang city, nasagasaan pa ni Truck Kun ang isa. Nang makarating siya sa bahay ni Saori ay nanginig pa tuhod niya sa kaba, at medyo nag-alangan pa, pero go pa rin siya, dahil e-check niya lang daw ito for emergency. Nag-doorbell pa siya pero walang sumagot kaya sinubukan niyang buksan ang doorknob at napansin niya na hindi ito nakalock. Nang buksan niya ay nakita niya na may sapatos ng lalaki, at nakita niya ang CEO nila na zombie na, kaya kinausap niya ito at sinabi na ang mga hindi makatao na trabaho na ginagawa nila, na naging dahilan kaya nakalimutan na niya kung bakit siya nagtrabaho. Tinanggal pa niya necktie niya at sinabi babawin na niya ang kontrol sa buhay niya at masakit man sa kanya sabihin pero mag-resign na daw siya. Madami pa itong sinabi dito. Atakihin na sana siya nito. Pero nagbaw pa siya dito at nagpasalamat sabay atake dito ng buong lakas at hinulog ito palabas sa building, na parang rugby ball at may mga nag-cheer up pa sa kanya. Nang hinanap niya si Saori ay nakita niyang nakatayo ito at unti-unti na nagiging zombie na rin na kinagulat niya. Nag-moment naman si Akira at tinuloy ang pagtatapat ng feeling dito at sinabi na simula daw nang makita niya ito 3 years ago ay in love na siya dito. Tinangka naman siya atakihin ito pero tinakbuhan niya lang ito, at nagpaalam na sa kanyang first love, at habang nagpahinga sa harap ng store ay iniisip niya kung ano na gagawin niya dahil hindi na niya kailangan magtrabaho na parang panaginip lang, naisip pa niya na hindi niya alam kung kailan siya mamamatay, maaring ngayon o makalipas pa ang 60 years, kaya nagkaroon siya ng idea. Kumuha siya ng pen at notebook para alista ang 100 na bagay na gusto niyang gawin bago siya maging zombie. Nanaginip naman si Akira tungkol sa buhay niya sa trabaho pati ang chief niya na walang ginawa kundi magbunganga kahit sa panaginip niya. Bigla naman siya nagising at doon lang nag-sink in na hindi na niya kailangan pumasok sa trabaho. Nag-inat pa ito at tinignan ang labas ng building niya na puno ng mga zombies, at masayang sumigaw ng good morning. Ang unang ginawa ni Akira ay maglinis ng bahay niya. Tinapon pa ang mga kalat sa labas at nataman pa ang zombies, naglaba pa ito ng mga damit, natuwa pa ito dahil ngayon na lang ulit siya nakalinis sa loob ng 3 years. Ayon pa dito ang malinis na bahay, ay nagdulot ng malinaw na isip, matapos maglinis ay kumuha ito ng beer sa ref niya, at masayang ininom ito, tinawag pang holy water ang beer, napaiyak pa ito dahil nakakainom lang siya pagtapos ng trabaho. Nabalita pa sa TV ang nangyayari sa city at maging ang station ay inatake ng mga zombie at tuluyan nang nawala ang channel. Habang pinapanood niya ang nangyari ay napaisip naman si Akira kung ano na mangyayari ngayon puro zombie na ang paligid, nagulat naman siya na wala nang laman ang beer niya. Kukuha pa sana siya ng beer. Dahil ang goal niya uminom at mag-relax na hindi niya nagawa sa loob ng 3 years, pero sobrang shock niya nang makita niyang wala nang laman na beer ang ref niya, nagbaka sakali pa siya maghanap, pero wala talaga siyang makita. Naisip naman niya na wala itong choice kundi lumabas para kumuha ng beer, pero nag-alangan siya ng tignan sa labas ang mga zombie, pero no choice siya dahil naubusan na siya ng holy water niya, at hindi daw siya pwede tatamad-tamad. Dagdag pa nito hindi daw siya pwede maging tambay na walang alak. Samantala sa isang apartment naman ay may mag-asawang nagpanik dahil sa mga zombie na nagtatangkang pumasok sa bahay nila. Nagpanik na ang babae. Pero kinalma ito ng lalaki at sinabi na kung makaligtas sila ng isang pang-araw, pero sinabi ng babae paano daw sila makakasurvive sa sitwasyon nila. Nainis na pumunta ang lalaki sa terrace at saktong sisigaw ng ma-freeze ito nang makita si Akira na pababa sa building, lumipas pa ang ilang segundo bago sila napasigaw sa gulat. Kaya napalabas na rin ang asawa nito, at nagulat din, nagpaliwanag naman si Akira na puno daw ng zombie ang hagdan sa building niya kaya doon siya dumaan. Tinangka pa siya papasukin dahil safe pa daw sa bahay nila, pero tumanggi si Akira dahil lalabas lang siya saglit. Saka ito nagpakilala din ang lalaki bilang Kasaka. Sinabi pa niya sa mga ito kung gusto ng mga ito magpakuha ng noodles, flashlight o kahit ano, na sinang ayunan nito, nagpadagdag pa ito ng tissue. Nagbike naman si Akira at nagulat na lalong dumami ang bilang ng mga zombie, hinabol pa siya ng iba dito, pero naisip niya na mas gustuhin niya pa na makagat ng zombie, kesa lumipas ang bawat segundo na walang beer, kaya nagpatuloy ito sa pagbabike. May camera naman na nakakabit sa isa pang bike at nakasubaybay kay Akira. Habang masaya nitong binubuksan ang pinto ng convenience store, may pakanta-kanta pa ito, pero napatigil ito nang may makitang babae sa loob. Nahiya pa siya dahil narinig siya nitong kumakanta. Habang na-stress pa si Akira sa kahihiyan, wala naman pakialam dito ang babae. Kaya tinangka niya ito kausapin habang kumukuha ng beer sa ref. Madami pa siyang sinabi pero wala pa rin itong pakialam sa kanya, at iniwan na siya na kinagulat niya. Kaya sinundan niya ito at sinabi na total nagkita sila bakit hindi sila magpalitan ng contact info. Nang makita niya na naglabas ito ng phone ay akala niya ay ibibigay nito. Pero sinabi ng babae na nirisk nito ang lahat para sa non-essential na bagay na katulad ng alak, at hindi para sa high-priority task. Kaya hindi daw niya nakikita ang sarili na ka-team up ito, dahil hindi ito marunong mag-analyze ng risk na pinagtaka niya. Bigla naman may pumasok na mga zombie sa loob, agad naman niya ito pinoprotektahan. Pero hinayla siya ng babae sa damit paurong at sakto bumangga si Truck Kun at inisekay ang mga zombie. Nagulat naman siya na niligtas siya nito, mabilis din naman umalis ang babae. Ilang segundo pa siyang tulala bago niya naalala na magpasalamat, pero nakaalis na ito, nakita niya pa na nasira ang bike niya. Naisip pa niya ang sinabi nito tungkol sa pag-analyze ng risk at nang tignan niya ang truck ay naisip niya na maaari din mangyari sa totoong buhay ang nakita niya sa movie. Sinabi pa niya na badass daw ito at maganda pa, at iniisip kung magkita ba ulit sila.
Bigla naman may dumating na zombie at tumakbo siya habang iniisip ang gagawin, sakto nakakita siya ng scooter at sinakian ito, natuwa pa ito dahil nag-upgrade daw sa sakyan niya, bigla niyang naisip na mag-upgrade pa kaya nang makakita ito ng big bike ay sinakian niya agad at sobrang saya niya pa dahil sobrang cool nang nakuha niya. Napalipad pa ito at muntik matamba pero go pa rin sa pag-drive. Nang makabalik na siya ay inaalala niya pa ang mga nangyari, habang umaakyat at iniisip niya na nagawa niya ang isa sa pangarap niya na makasakay sa motorcycle, nang makarating siya sa bahay ni Nakasaka ay masaya niyang binati ang mga ito, pero nagulat siya sa naabutan. Inatake na ng zombie ang mga ito, kinagabihan habang nag-inom ay naisip niya na dahil sa nangyari sa mag-asawa ay hindi niya alam kung kailan siya mamamatay at baka maubusan na siya ng time magawa ang gusto niya, kaya sinimulan niya na magsulat ng bucket list niya bago maging zombie. Habang nagsusulat siya ay kinoros na niya ang mga nagawa niya, katulad ng pagtapat ng pag-ibig sa babaeng mahal niya, kumuha ng 3 years na vacation, sumakay ng motor, maglinis ng kwarto at uminom ng alak buong araw, nagsulat pa siya ng iba hanggang nakasulat siya ng 30 na list, pero dahil kulang pa ay nag-isip siya ng mga bagay na gusto niya gawin bago nagkaroon ng zombie, at nagsimula ulit siya magsulat sa bucket list niya, na umuwi sa bahay nila para makasama ang magulang niya, kasama ang mga kaibigan niya at mamit ang dream girl niya, kaya umabot ng 33 ang list niya. Samantala sa isang building naman ay nag-exercise si Shizuka, habang nanonood ng mga balita tungkol sa mga zombie, marami pa itong iniinom ng mga vitamins, katulad ni Akira ay may list din ito, pero kabaliktarin din, dahil ang list niya ay 100 things na dapat gawin para hindi maging zombie, at sinulat pa nito ang tubig, sapat na energy source, mental stability at bawasan ang pagkain ng matamis, inobserbahan niya pa ang mga movement ng mga zombie, at ayon sa nakikita niya may walking type at running type na zombie, at meron ding solid body type, na mas delikado, at ayon dito kung alam niya kung ano ang type ng zombie na maka-encounter niya ay mas mataas ang magiging survival, kaya naiisip niya na lumabas para mangalap ng mga data, para malaman niya kung saan lugar ang hindi risky, kaya pumunta siya sa convenience store, at sinet up ang camera para makita niya kung may paparating na zombie, habang nangunguha siya ng kailangan niya ay napansin niya ang Sakura Mochi. Gusto sana niya kumuha pero naalala niya ang list niya na magbawas ng matamis, kaya nilagpasan niya. Nakita naman niya na pumasok si Akira, at doon nagkita sila. Nakita pa niya na may sumunod na zombie kay Akira kaya naisip niya na kailangan na niyang umalis, naisip pa niya na hindi daw nag-make sense na nakasurvive ang katulad ni Akira, napatigil naman siya dahil may narinig siyang parating na sasakyan, dahil makaka-attract daw ito ng mga zombie, kaya pag lumabas siya ay malaki ang chance na maabutan siya ng mga ito. Nakita naman niya si Truck-kun na may driver na zombie, at mukhang nag-iingay ito para magtawag ng iba pang zombie, kaya nagpanik na siya, sinundan naman siya ni Akira para kunin ang contact info niya, sakto may dumating pang mga zombie. Naiisip naman niya na gamitin si Truck-kun para tapusin ang mga zombie, pero biglang hamarang si Akira na kinagulat niya, dahil sa posisyon nito ay maabot ito ni Truck-kun, kaya hinailan niya ito at pinorotektahan, saka nagmamadaling umalis, nang makarating siya sa bahay niya, ay pinag-aralan niya ang mga nakuha niya impormasyon tungkol sa lugar at mga zombie, at doon nakita niya na masayang pumapasok si Akira sa loob ng convenience store, at naisip na sino makakaisip na mapapasaya ng isang beer ang isang tao, kahit nasa state of emergency, kaya naalala niya ang Sakura Mochi, at saka tinignan ang list niya at nagsisi na hindi niya ito kinuha. Sa isang host club kung saan nakatago ang mga survivor, ay may umiiyak na batang babae at nagsasabi ng problema niya sa isang host na nagngangalang Show, habang kino-comfort ito ni Show, ay biglang may lumapit dito at sinabi na may mga dumating daw, kaya walang magawa si Show at mga kasama nito kundi lumabas, pero nangako naman siya na babalik siya, na kinatuwa ng bata, umalis na sila at kumuha ng mga weapon ang mga ito, pagdating sa labas ay pinag-aatake nila ang mga zombie na nagtatangkang pumasok sa club nila, todo encourage naman si Show sa mga kasama niya na kaya pa lumaban, habang ang iba ay nagiging zombie na. Ang iba naman ay nakagat na ng zombie, bigla naman may mga parating na mga grupo ng mga zombie. Lakas loob naman nila nilabanan ang mga ito. Samantala si Akira naman ay namableme dahil daw ngayon wala na siyang trabaho at nagawa na niya ang gusto niya na magpatubo ng balbas pero hindi naman cool tignan sa kanya. Dinuruwingan niya pa ang mukha niya ng balbas para magmukhang katulad sa magazine, pero na-disappoint lang siya sa ginawa niya. Dahil nagawa niya na ang isa sa bucket list niya na magpatubo ng balbas, ay kinoros na niya ito. Matapos ay tinanggal na niya at nag-isip kung ano pwede niya gawin, nagulat naman siya nang makita niya na may mga messages siyang natanggap, na sobrang kinatuwa niya. Ibig sabihin nagbalik na daw ang internet, masaya naman siya nang tingnan ang mga messages niya at isa-isang nireplyan. Naisip pa niya na sa loob daw ng 3 years na nagtrabaho siya ay madami siyang tinanggihan na invitation mula sa mga kaibigan niya, naghintay naman siya ng reply sa mga ito, saka lang niya naalala na nasa zombie apocalypse siya, at wala nang masyado gumagamit ng cellphone, dahil naging zombie na ang mga ito. Habang nagtitingin siya ng mga nasa contact list niya at nagmam-moment, ay biglang naalala niya ang kaibigan niya na si Kencho, na pinayuhan siya na mag-quit na sa trabaho noon, kaagad niya ito tinawaga dahil hindi daw ito ang type na sumusuko agad. Sa isang club naman sa Shinjuku, ang kaibigan ni Akira na si Kencho ay nakulong sa isang kwarto kasama ang isang nakataling zombie. Habang napuno na ng zombie ang club kung nasan siya, napanghinaan na rin siya ng loob dahil puro tubig lang siya sa loob ng 3 days, at kahit iyon ay ubos na rin, ang matindi pa ay may kasama siyang zombie na anumang oras ay pwede makawala. Buti na lang daw bago mangyari ang zombie apocalypse ay nolising siya at nakatulog sa isang bondage room. Habang iniisip naman niya na katapusan na niya ay naalala niya ang past niya kasama si Akira nang naglalaro pa sila ng rugby. Bigla naman nagring ang cellphone niya na kinagulat niya.
Agad niya naman sinagot nang makita na si Akira ito. Excited naman ito kinausap ni Akira. Dahil taon na daw nang huli silang nag-inuman, nagtaka naman si Kencho dahil parang excited pa boses ni Akira. Sa kabila ng sitwasyon, sinabi naman ni Akira na sasabihin niya pag nagkita na sila. Saka nito sinabi na puntahan niya ito. Sinabi naman ni Kencho na impossible dahil nasa Shinjuku siya na puno na ng mga zombie. Pero sinabi ni Akira na okay lang daw. At e-text na lang nito sa kanya ang address. Wala naman ang magawa si Kencho dahil binaban na ni Akira ang tawag. Nagbiyahe na agad si Akira papunta sa Shinjuku. Habang inaalala ang mga masayang moments nila ni Kencho nung college sila, naging big time na estate agent daw ito pagtapos ng college, dahil sa talent nito sa pakikipag-usap. Minsan nag-inuman sila, habang haggard na haggard si Akira, ay masaya naman ito sa trabaho nito at pinakita pa ang bago nitong girlfriend na model. Sinabihan pa siya nito na mag-quit na sa trabaho, pero nainis siya dahil habang nahihirapan siya ay nagpapakasaya lang ito, kaya nagkainisan sila, at dinaan na lang sa inuman, kaya mas lalo siya naporsige na puntahan si Kencho. Habang si Sho na lang natira sa mga kasama niya na lumalaban sa mga zombie, at habang palapit na sa kanya ang mga zombie ay naisip niya kung katapusan na niya, humingi pa siya ng tawad dahil hindi niya matutupad ang pangako niya sa bata na babalik siya ng buhay, pero nagulat siya nang biglang mag-alisan ang mga zombie. Nagtaka din si Kencho dahil nagsi-alisan ang mga zombie palabas sa club. May sasakyan pala sa labas ng club, at nilagyan ng rugby ball ang busina para tumunog ito ng tuloy-tuloy, at ma-attract ang mga zombie. Inapuyan pa ito, lumabas naman si Akira sa pagkakatago niya sa tubig, sumabog naman ang sasakyan kasama ang mga zombie. Nang tignan naman ni Kencho ang labas ay wala ng mga zombie kaya agad siyang lumabas at maingat na pumunta sa exit. Pumasok naman na si Akira sa loob ng club, nagulat pa si Kencho na biglang lumitaw sa likod niya si Akira. Hindi pa siya makapaniwala na pumunta talaga ito. Nagulat naman siya nang biglang umiiyak na nag-sorry sa kanya si Akira, dahil hindi daw ito nakinig sa payo niya na mag-quit na sa trabaho nito. Saka nagselos pa ito dahil successful siya at masaya, kaya nainis ito at binuhos ang inis dito. Habang nagmoment pa sila ay nagulat sila na nagsibol-ikan na ang mga zombie. Umakyat naman sila agad pataas dahil yun lang ang madaanan nila na ligtas. Hinarangan nila ng mga aircon ang pinto, nagpanik naman si Kencho dahil hindi daw sapat ang mga iyon. Habang si Akira busy sa paghanap ng paraan, ito naman ay nagpanik pa rin, nagulat naman siya nang sinabi ni Akira na tumalon sila, saka nito pinaliwanag na tumalon sila sa kasunod na building, alangan pa si Kencho dahil impossible daw, pero nagready na si Akira saka tumakbo at tumalon sa building, tinangka pa siya pigilan ni Kencho, nagpagulong-gulong pa ito pero nagawa nga ni Akira, masaya pa ito kahit may sugat na ito sa ulo, saka sinabihan si Kencho na tumalon na rin, pero nag-alangan ito nang makita ang baba ng building. Napaurong pa ito na pinagtaka ni Akira, saka ito nag-sorry dahil kahit daw nag-effort si Akira na puntahan siya ay hindi niya kaya tumalon, at sinabi na bago daw mahuli ang lahat ay may gusto siya sabihin dito. Unti-unti naman ang nakakapasok ang mga zombie, pero tuloy lang ito at sinabi na hindi daw talaga siya nag-enjoy sa trabaho niya, dahil araw-araw kailangan niyang ngumiti sa mga ito at magsinungaling sa mga ito, niloloko daw niya ang mga ito na pumirma sa hindi magandang kontrata, at sa kabila daw ng mga papuri ng mga boss niya, at may model siyang girlfriend ay hindi pa rin siya masaya, na kinagulat ni Akira. Saka may iyak-iyak na sinabi na nagyayabang lang daw siya dito, dahil nagsisinungaling siya sa sarili niya, masama daw siyang tao, kaya dapat siya daw ang mag-sorry dito. Tuluyan naman ang nakapasok ang mga zombie, pero go pa rin si kuya mo at sinabi na ang gusto daw talaga nitong gawin ay stand-up comedian, napangiti naman si Akira saka sinabi na gawin na daw nito ang gusto nito, at dapat daw makinig ito sa payo ng kaibigan nito, at sinabi na kung gusto daw talaga nito maging stand-up comedian ay ipakita muna nito na kaya nito tumalon sa malayo, kaya lumakas ang loob nito at tumakbo. Muntik pa ito mahuli ng zombie, saka ito tumalon at naghubad ng damit sa ere, na kinatuwa ni Akira. Muntik pa siya hindi umabot, buti nakakapit siya, pero nadulas ang kamay niya kaya akala niya katapusan na niya. Buti naligtas siya ni Akira, saka hinayla siya ni Akira pataas sa building. Pero nagulat si Akira nang may sumakit kay Kencho, akala niya nakagat pa ito ng zombie. Pero maiyak-iyak nito sinabi na nagasgas daw ang jewel niya, masaya na silang nagkwentuhan at nag-inuman na parehong walang damit, napag-usapan pa nila ang past na trabaho nila, at mga plano nila. Sinabi pa ni Kencho na ang mga tao daw na nag-quit sa trabaho at nagpatuloy sa buhay ay malaki ang chance na maging successful. Maari daw na si Akira pa ang magligtas sa lahat sa mga zombie infection, pero hindi naman makapaniwala si Akira sa sinabi nito, kaya sinabi na lang ni Kencho na maaaring ang hindi, saka na sila nagtawanan at nag-enjoy na lang hanggang makatulog na sila sa kalasingan. Natupad na rin ni Akira ang bucket list niya na makipag-inuman sa best friend niya, kaya kinoros na niya ito. Habang nagluluto si Kencho ng pagkain nila, busy naman si Akira na maglaro ng zombie game, nang matapos na ito maglaro ay sinabihan ito ni Kencho na kumain na sila, nang matikman niya ang luto nito ay sobrang nasarapan pa siya. Ayun dito ang secret daw ay ang hilaw na ham, sinabi pa ni Akira na kaya daw pala ito popular, sinabi naman ni Kencho na dapat daw marunong magluto ang isang lalaki, inasar pa nito si Akira na kaya wala itong girlfriend. Inis naman na sinabi ni Akira na magkakaroon siya ng girlfriend ngayon araw din mismo, na tinawanan lang nito. Samantala kinoros na ni Akira ang isa sa bucket list niya na mag-glamping. Tinignan naman ni Kencho ang bucket list ni Akira. Ayon kay Akira namulat daw ang mga mata nito matapos niya na mag-quit sa trabaho. Kaya daw wala nang pipigil sa kanya na gawin ang mga gusto niya. Napa-comment naman si Kencho na nakakatakot daw ang isang tao na umalis sa isang black company. Dagdag pa nito wala pa 100 ang bucket list niya.
kaya dinagdagan niya ang list ng gusto niya rin gawin. Sinabi naman ni Akira na gumawa ito ng list niya, pero nagsulat pa rin si Kensho na gusto niyang maging comedian. Sinabi naman ni Akira na parang siya daw ang gustong maging comedian at tinangka ito pigilan, pero ayon kay Kensho, wala daw problema dahil ang bucket list ni Akira ay maging list na rin niya. Dagdag pa nito total daw kung hindi siya nito niligtas sa Love Hotel ay patay na siya kaya hayaan rin daw siya nito na mag-enjoy. Maiyak-iyak naman si Akira. Saka biglang nagka-idea na gusto niya magkaroon ng malaking TV, kaya bakit hindi daw sila magpunta sa Ikebukuro? Kaya agad silang nagmotor papunta sa Ikebukuro. Habang nagbiyahe sila ay nagtingin pa si Kensho tungkol sa pagiging comedian, at nagreklamo pa ito dahil para daw maging comedian ay kailangan naka-attend ka ng vocational o naging estudyante ng isang comedian din. Inasar naman ito ni Akira bakit pa daw nito kailangan ng teacher para maghubad, na kinainis nito dahil ano sa tingin nito ang kaya lang niyang gawin ay maghubad. Bigla naman tinanong ni Akira si Kensho kung bakit nito gusto maging comedian. Sinabi naman nito na bata pa lang siya mahilig na siya sa mga comedy program, kaya ginusto na rin niya maging comedian, dahil iyon ang pangarap niya. Dahil sa sinabi ni Kensho ay biglang napaisip si Akira kung ano ba ang pangarap niya. Meron ba daw siyang hinahangad matapos na umalis sa trabaho? Habang busy siya sa pag-moment ay bigla siyang tinawag ni Kensho, kaya napatigil siya, dahil may mga nakaharang sa daan nila na kinagulat nila, kaya sinabi ni Kensho na kailangan nila maghanap ng ibang daan. Napansin pa ni Akira na sa harap na building nila ay mayroon mall. Nagulat naman sila na may parating na isang truck ng gasoline. Nagpanik na si Kensho at tinanong si Akira kung ano gagawin nila, habang si Akira ay kalmado na naghahanap ng daan. Biglang naalala naman ni Akira ang babae na meet niya sa convenience store, ang truck at ang kung paano napalipad ang motor niya, kaya hinarap niya ang motor sa parating na truck at mabilis na pinaandar ito papunta sa hagdan na pababa na nakita niya. Nang matamba ang truck ay ginamit niya ang sasakyan na kabaliktad para mapalipad ang motor niya. Nang sumabog ang truck ay tumama pa ang ulo ng zombie kay Kensho at sakto din bumagsak sila sa hagdan na pababa. Habang nag-drive sila sa underground mall, ay napatigil sila nang makita na madaming zombie dito. Sakto naman nakakita sila ng store na may kunting uwang kaya tumakbo sila papunta dito. Excited pa si Akira dahil baka daw may mga appliance section dito. Sinarado nila ito. Pagod na pagod sila. Bigla naman may nag-ilaw sa kanila na kinagulat nila. Nakita nila na may mga tao dito. Masaya naman si Kensho dahil may iba pa daw na survivor. Nainis naman ang isa sa mga ito, dahil ano daw maganda na nakasurvive sila ay napaligiran na sila ng zombie at hindi sila makaalis. Habang ang iba ay nanginginig sa takot, sinabi naman ni Kensho na huwag muna daw sila mag-isip ng hindi maganda. Maaring kung maghintay sila ay umalis ang mga zombie. Pagdating naman sa pagkain ay wala silang problema dahil may pagkain sa department store. Kaya kumalma ang mga ito, kumuha pa ng alak ang mga ito at uminom. Binigyan din sila ng alak ng mga ito, kaya pumwesto na sila at nag-ready ng mga snacks at nag-inuman. Bigla naman na-realize ni na Akira na ang sitwasyon nila ay parang nasa mixer sila. Kaya pinakilala nila ang sarili nila sa mga ito. Nagpakilala din ang mga babae bilang Maki, Reika at Yukari. Biglang singit din ni Kensho na magkaibigan daw sila mula pa nang nasa university sila. Sobrang shock naman nila Akira nang malaman ng mga cabin attendant ang mga ito. Dahil isa sa mga bucket list nila ay umattend ng mixer kasama ang mga cabin attendants. Natatakot pa rin sila nang marinig ang mga ingay ng mga zombie na nasa labas ng store. Umalis naman ang isa dahil naubusan ng alak, habang si Akira ay nagpanik dahil hindi niya alam ang gagawin, dahil kahit isa daw ito sa gusto niyang gawin ay wala namang nag-enjoy at may club daw siya sa school at puro naman siya trabaho dati kaya hindi niya alam ang gagawin. Bigla naman nagka-idea naman siya kaya nilapitan niya si Yukari at tinanong ito kung may boyfriend ito. Na-shock naman siya dahil nainis lang ito sa kanya, kaya nagpanik na siya kung paano pagaanin ang sitwasyon, kaya naisip niya na baka may idea si Kensho, pero nagulat siya nang makita na nagkakamabutihan na si Maki at si Kensho. Nahiling naman ni Akira na sana daw kasing gwapo siya ni Kensho at may communication skill din. Napaluhan naman ng dugo si Akira nang ngitian pa siya ni Kensho. Sa kanya naalala ang pag-uusap nila ni Kensho sa rooftop, kaya kumuha ito ng alak, at naisip na hindi niya pwede palagpasin ang chance niya na mapalapit din sa cabin attendant, mas matindi pa daw yun kesa sa makain siya ng zombie. Kaya nagulat ang mga ito nang ipakilala niya ulit ang sarili niya. Pagdating daw sa willpower at syaga ay walang makakatalo sa kanya. Panoorin daw siya ng mga ito na inumin ang tequila sa pamamagitan ng ilong niya. Natuwa naman ang mga ito at masaya na silang nag-inuman. Sumayaw pa ng hubad si Kensho. Habang si Akira ay nawalan na ng malay sa kalasingan. Nagsuka naman si Akira. Bigla naman siya nilapitan ni Yukari at hinawakan sa likod na kinagulat niya. Naghiwalay-hiwalay sila. Ang matandang kasama naman ni Reika ay may kagat pala ng zombie sa binti. Unti-unti na itong nag-transform habang walang kalam-alam si Reika dahil lasing ito. Nagulat naman si Reika nang bigla siyang atakihin ng lalaki na naging zombie na. Tinanong naman ni Akira bakit worried si Yukari sa kanya. Ayon dito napansin niya na uminom lang ito dahil desperado na ito. Dahil doon ay nag-worry siya dito. Nakinashock ni Akira dahil sino daw matino ang iinom gamit ang ilong. Sinagot na rin ito ang tanong niya at sinabi na may boyfriend daw ito, pero hindi daw niya ito makontak. Pero gusto daw niyang isipin na buhay pa ito. Nagpasalamat naman sa isip niya si Akira na hinayaan siya nito mangarap kahit saglit lang. Pero ganun pa man mabait talaga ito dahil pinuntahan siya nito dahil nag-alala ito sa kanya. Sobrang shock naman ni Kensho nang makita na naging zombie na si Reika. Agad sila nito inatake pero dahil sa kalasingan ay hindi nakaiwas si Maki dito. Nang atakihin din nito si Kensho ay hinampes niya ito ng luggage bag. Matapos ay hinanap niya ang lalaki na kasama nito. Samantala nagkwentuhan naman sina Akira at Yukari tungkol sa trabaho nila. Maiyak-iyak pa kinuwento ni Yukari ang tungkol sa trabaho niya, kaya naalala ni Akira ang trabaho niya at naiisip niya na nakakainganyo nga mag-apply sa isang production company,
pero nang nandun na siya ay na-realize niya na iba ang sitwasyon doon sa inaakala niya, at sa huli daw ang gusto niya gawin ay nakabase lang sa maling akala ng iba. Tinanong naman ni Akira kung bakit ito naging cabin attendant, pero bago pa ito makasagot ay inatake na ito ng matandang zombie. Agad naman ito hinailan ni Akira palayo dito sa kasinuntok pero huli na ang lahat dahil nakagat na nito si Yukari. Sinabihan naman ito ni Yukari na umalis na habang maaga pa, saka sinabi nito na alala daw niya nung bata pa siya na may cabin attendant na humawak sa likod niya, kaya naisip niya na gusto rin niya na maging katulad nito paglaki niya kaya gusto daw niya ang trabaho niya. Maiyak-iyak naman sinabi ni Akira na swerte daw nito, sana daw ay makahanap din siya ng trabaho na gusto niya. Bago pa sila maatake ng zombie ay tinulak na ito ni Yukari at sinabi na nag-enjoy daw ito sa mixer nila, kaya tumakbo na si Akira habang umiiyak. Nang magkita ulit sila ni Kensho ay proud pa ito na pinakita ang malaking TV na nakuha nito. Nakalabas naman sila dahil nagsialisan na ang mga zombie, at balik sila sa rooftop nila. Kinoros na rin ni Akira ang bucket list niya na makamixer ang isang cabin attendant at maglaro sa malaking TV. Naalala pa niya ang tungkol sa mga sinabi ni na Yukari at Ketsu tungkol sa pangarap nila, kaya sinulat niya sa bucket list niya na maalala ang pangarap niya nung bata pa siya. Napanaginipan naman ni Akira na may pinagtanggol siyang bata laban sa dalawang bully. Nagpakilala pa siya bilang Aki Riger ang superhero ng Justice. Nang magising siya ay agad niya sinulat ang pangarap niya nung bata pa siya na maging hero. Na-stress naman si Kensho nang magtingin sa internet dahil wala na daw safe place, pero bigla itong natuwa na nagawa daw ng self-defense force ng Hokkaido na ma-isolate ang mga zombie. Nagawa rin daw ma-seal off ng ilang village ang daan sa tunnel, na kinatuwa ni Akira dahil mataas ang chance na buhay pa ang pamilya niya, dahil nasa Gunma daw ang mga ito. Ang best na sekreto ng kanto. Nagkulay naman si Kensho ng blonde, dahil naisip niya na gayahin si Akira at gawin ang mga bagay na gusto niyang gawin. Nagulat naman si Kensho nang biglang sinabi ni Akira na gusto niyang maging hero. Ayon dito ay naalala daw niya nung bata pa siya ay gusto niya maging hero, na naka-costume habang lumalaban at walang hinihingi na reward. Dagdag pa nito minsan lang daw sila mabubuhay. Excited nitong sinabi ang kagustuhan nitong maging hero na nagliligtas ng tao laban sa zombie. Sinabi naman ni Kensho na pwede naman pero wala siyang power at hindi rin siya makalipad. Sinabi naman ni Akira na nag-research daw siya sabay may pinakita kay Kensho, na mukhang sinang ayunan nito. Nagpunta naman sila sa isang aquarium. Pumasok sila dito at nagtingin sa paligid. Pinuntahan nila ang backroom para maghanap ng costume na susuotin niya para maging hero. Nang makita na niya ay agad niya itong kinulayan. Sa isang lugar naman ay may boss na may sakay na mga survivor. Nagpanik pa sila dahil ayon sa driver ay hindi na daw sila makausad dahil sa mga zombie, kaya hintayin daw nila na umalis ang mga ito. Bigla naman may nag-transform na zombie sa loob ng boss saka inatake ang katabi nitong babae. Nagtakbuhan palabas ang mga tao, pero pinag-aatake na rin sila ng mga zombie. May isang babae naman ang hinahabol ng mga zombie. Tinangkapan nitong maghanap ng safe na lugar pero nadapa ito. Nang aatakihin na ito ng zombie ay biglang may dumating na naka-costume at binangga ng malakas ang zombie na kinatalsik nito. Saka tumama sa mga zombie na parating na rin. Ang nagligtas pala dito ay si Akira na naka-hero costume. May pa-speech pa ito at nagpakilala bilang Aki Riger. Nag-post pa nga, wala naman magawa si Kensho kundi panoorin ito na gawin ng isa sa bucket list nito. May pa-flashback pa na pinapaliwanag ni Akira na ang costume na napili niya ay isang shark suit. Ginawa daw ito para protektahan ang nakasuot laban sa kagat ng shark. Gawa daw ito mula sa mesh ng titanium at matibay na steel fibers, at umaakto na chainmail. Dagdag pa ni Akira na hanggat suot niya ito ay hindi tatalab ang kagat ng zombie. Pinapante naman nila ang mga parating na mga survivor sa loob ng aquarium. Nagulat pa siya makita ang babae na na-meet niya sa convenience store. Tinawag pa ang pagkikita nila ulit na miracle. Sinubukan naman siya warningan ni Kensho na may parating na zombie dahil na-distract siya, pero nakalapit na ito sa kanya. Napigilan naman niya ito at naisip pa na magpakitang gilas kay Shizuka, pero bigla siyang kinagat ng zombie na kinasigaw niya sa sakit. May dumating pang ibang zombie at pinagkakagat siya. Pinanood lang naman siya ni Kensho at ayon dito kahit na hindi tumetalab ang kagat ay mararamdaman mo pa rin ang sakit ng kagat ng mga ito. Tinangkapan ni Akira humingi ng tulong pero sinabi ni Kensho na isa lang daw ang costume. Kaya bahala na muna daw ito saka ito sinaraduhan ng pinto. Pinagtatapon naman ni Akira ang mga zombie sa ilog. Naalala pa niya ang tingin ni Shizuka, at sigurado na turn off daw ito sa kanya. Nang pumasok na siya sa aquarium ay malungkot pa ito. Kaya sinubukan ito cheer up ni Kensho. Napansin naman ito na nakatingin siya kay Shizuka kaya tinanong siya nito kung kilala niya ito. Sinabi ni Akira na nagkita daw sila ng isang beses. Tinangka niya ito kausapin pero nagulat siya nang hindi siya nito makilala. Kaya sinabi niya na nag-meet sila sa convenience store. Doon lang siya naalala nito. Nagpakilala si Akira dito pero habang nagsasalita siya ay sinabi nito na ano daw mapapala ni Akira sa pagligtas sa mga tao. Ayon pa dito ang panggagaya daw ni Akira ng katangian ng isang hero ay nagpapakita ng inferiority complex o low esteem nito. Sobrang na-shock naman ito sa mga pinagsasabi nito. Tinangka naman ni Kensho ipagtanggol si Akira. Pero madami pa itong sinabi na kinainis nila dahil mahilig daw ito makipag-argumento at mahirap din please. Pero may tama rin naman ito dahil sa kagustuhan niyang maging hero ay muntik niya malagay si Kensho sa delikadong sitwasyon. Habang nagsasalita pa ito ay biglang nakarinig sila ng malakas na ingay. Tinignan naman nila kung saan nanggaling ang ingay. Doon nila nakita ang isang shark na may paa. Nagtakbuhan naman sila sa kawinarnagan na rin ang mga kasama nila. Natanong pa ni Kensho kung ano nila lang ito. Pero ayon kay Shizuka ay isa daw itong shark at maari daw na ang mga kinain nitong diver na naging zombie ang nagpapagalaw ito. May mga nakasalubong pa silang grupo ng zombie. Dumating pa ang shark zombie at pinag-aatake ang mga zombie na kinagulat nila. Nakahanap naman sila ng pinto. Bigla naman may babae na kumapit kay Shizuka at sa sobrang takot nito ay tinulak siya.
Nang nakapasok na sila Akira sa loob ng pinto ay nagtaka siya na wala si Shizuka. Nang mapansin niya ang babae ay na-realize niya na naiwan ito sa labas. Tinangka naman ni Kensho na buksan ang pinto pero hindi na ito nagbubukas. Nagulat naman siya nang mapansin na wala na si Akira. Hindi naman makapaniwala si Shizuka nang biglang dumating si Akira para iligtas siya. Nagalit pa dito si Shizuka dahil bakit daw siya nito niligtas. Pero sinigawan ito ni Akira na tama na daw ang rason. Pag nagutom daw ang isang tao ay gusto niya ng kumain. Pag nakamit ng cute na babae ay gusto niya kilalanin at pag may nangangailangan ay ililigtas niya dahil gusto niyang maging hero. Na kinagulat ni Shizuka. Kaya napatanong na lang ito kung ano strategy ni Akira. Pero wala itong maisip na strategy. Tumakbo naman sila nang aatake na ang shark zombie. Bigla naman sinabi ni Shizuka na may idea daw siya. Hindi daw ito kapanipaniwala sa katinanong nito si Akira kung willing ba ito mag-risk na sinang-ayunan agad nito. Samantala nanginginig naman sa takot si Kensho habang pinapanood na hinahabol ng shark zombie sina Akira. Gusto niya iligtas ang mga ito pero hindi niya alam ang gagawin. Para naman mabigyan ng oras na mahanap ang hinahanap ni Shizuka ay dinistract ni Akira ang shark. Nabasag pa ang aquarium at muntik siya matamaan ng mga fish zombie. Bumaon pa ang mga ito sa dingding na semento. Saka pinakita na pinapaliwanag ni Shizuka na may sensory organ daw ang shark sa ulo, na kayang makadetect ng electrical charge na umaabot sa millionth volt. Ginagamit daw nila ito para makahuli ng maliliit na isda na nakabase sa electrical field na nilalabas ng muscle nila. Kaya daw isang tama ng current sa sensory organ ng shark na nagmula sa direktang contact sa human muscle ay maaring magpa-confuse dito at sapat para mapatamba ito. Nahanap naman na ni Shizuka ang hinahanap niya na battery na may kakayahan na mag-deliver ng mas malakas na electrical current. Patuloy naman sa pag-iwas si Akira sa pag-atake ng shark zombie pero nataman pa rin siya ng atake nito na nagpatalsik sa kanya. Nahirapan naman siya makabangon dahil sa impact ng pagtalsik niya. Nang papalapit na ang shark zombie ay biglang sumigaw si Kensho at nakahubad na dinistract ang shark zombie. Lumapit naman ito at tinangka atakihin si Kensho. Pinilit naman ni Akira na tumayo. Sakto naman dumating si Shizuka at binato kay Akira ang battery. At kahit hindi sila sigurado sa effect nito ay kailangan nila subukan. Kaya inatake ni Akira ang shark zombie sa sensory organ nito, na nag-produce ng electrical current na nagpatambe sa shark zombie. Sobrang tuwa naman nila Akira at Kensho dahil natalo nila ito, habang si Shizuka ay pinapanood lang ang dalawa na nag-celebrate. Habang naglalakad sila ay kinuros na ni Akira ang bucket list niya na maging hero. Tinanong naman nila si Shizuka kung okay lang na hindi ito sumama sa mga kasama nito. Pero ayun dito nakasabay lang daw niya ang mga ito, at ayaw na daw niya sumama sa malaking grupo. May sasabihin pa sana si Akira pero sinoplan na agad ito ni Shizuka. Habang naglalakad sila ay napansin nito ang bucket list na hawak ni Akira. Saka biglang sinabi na ang priority daw niya ay iwasan maging zombie. Pero ang mga ito naman ay gawin ang mga bagay na gusto nila bago maging zombie. Kaya hindi daw magkatugma ang mga paraan nila, at may pahabol pa na kahit winarningan na niya ito, ay nirisk pa rin ito ang buhay ni Kensho para iligtas ang isang estranghero. Agad naman humingi ng tawad si Akira kay Kensho nang ma-realize niya na kinangisi nito. Dagdag pa nito wala daw siyang sapat na buhay para makipagtulungan sa mga ito, pero nagulat si Shizuka nang sinabi ni Akira na mahalaga na rin daw ito para dito. Ililigtas niya pa rin ito kahit hindi niya gustong maging hero. Nagmamadali pa itong umalis na pinagtaka niya habang si Kensho ay nakangisi sa kanya. Bago sila maghiwalay ay binigay nito contact information nito kay Akira. At sinabi na kahit hindi na sila magkita ay wala daw risk na ibigay contact niya dito, na kinatuwa niya. Habang nag-drive sila ay tinanong ni Kensho saan sila pupunta. Sinabi naman niya na gusto daw niya puntahan ang magulang niya para makita ng mga ito na okay siya. Agad naman sumang-ayon si Kensho kaya ang goal nila ay pumunta sa Gunma. Sobrang excited naman si Akira dahil nakakita siya ng napakamahal na relos, kaya agad niya itong sinuot sa kamay niya. Dahil hindi daw niya ito kaya bilhin sa sweldo niya sa dati niyang pinagtatrabahuhan, tinawag naman siya ni Kensho para ipakita ang relos na nagkakahalaga ng milyon yen na sobrang kinabilib nila. Sinuot pa nila ang mga mamahaling relos at nag-post pa para kuhanan sa camera na parang mga model, at dahil doon ay natupad ni Akira ang bucket list niya na makasuot ng gintong relos. Kinagabihan ay napansin ni Akira na wala na silang tubig. Sinabi naman ni Kensho na wala na ring kuryente sa buong Tokyo, at para makapump ng tubig ay kailangan nila ng kuryente. Hindi na rin sila makagamit ng internet kaya kahit mag-charge sila ng cellphone ay hindi rin sila makakalap ng mga information. Napatanong pa ito kung kailan ba sila nakakita ng mga survivor sa lugar, dahil parang sila na lang ang tao sa city. Padami na rin ng padami ang mga zombie, kaya mahirap na sila makapunta sa mga tindahan para kumuha ng mga supply, at hindi na rin sila makapag-enjoy. Napaisip naman si Akira na kailangan kumain ng isang hero, kaya baka pwede sila magsimula ng farm sa countryside o mag-hunting o kaya magbukas ng ramen store. Busy pa siya sa pag-iisip nang biglang napatingin siya sa langit. Agad naman niyang tinawag si Kensho para tignan ang langit, at sobrang nabilib sila sa langit dahil napakaganda nito. Sinabi pa ni Akira na may maganda rin pala dulot ang blackout sa Tokyo. Bigla naman niya naalala ang magulang niya saka sinabi na miss na niya sila. Sinabi naman ni Kensho na sigurado buhay ang mga ito. Ayon naman kay Akira malalaman nila pagdating doon, kaya naghanda na sila papunta sa Gunma. Habang stress na stress si Kensho na mag-isip kung ano dadalhin niya dahil kunti lang ang pwede nilang dalhin. Si Akira naman ay kung ano pinagkakasya sa bag nito na kinainis ni Kensho dahil importante lang dapat dalhin nila. Nagsimula na sila magbiyahe. Tinanong naman ito ni Kensho kung gaano katagal ang biyahe papunta sa bahay nito. Ayon kay Akira ay nasa mga 2 to 3 hours depende pa yun kung kailangan nilang tumigil papunta doon. At dahil maaaring maging long trip ang biyahe nila ay meron siyang gustong makuha. Napatanong naman si Kensho kung weapon ba ang gusto nitong kuhanin, pero excited na sinabi ni Akira na kung nag-iisip mag-travel sa zombie apocalypse ay dapat meron kang camping van, dahil meron na itong kitchen, toilet at tulugan,
Ito daw ang sasakyan ng hopes and dreams. Dagdag pa nito na isang beses lang siya mabubuhay kaya pwede naman siguro siya magkaroon nito. Nasinang-ayunan na rin ni Kencho, kaya pumunta sila sa lugar kung saan maraming camping car. Nagkagulatan pa sila ni Shizuka nang magkita sila doon. Mukhang na-disappoint pa ito nang makita sila. Habang nag-uusap sina Kencho, ay sobrang excited naman si Akira na makita ulit ito dahil 100% sure na siya na tadhana ang pagkikita nila. Sabay excited na niyaya ito sumama sa kanila sa Gunma. Agad naman ito tumanggi dahil hindi magtatagal ang buhay niya pag sumama siya sa mga ito. Wala din ito nakikita na magandang dahilan para sumama sa mga ito, na kinashock ni Akira. Natanong naman ito ni Kencho kung may driver license ito pero ayon dito ay wala dahil sapat na ang taxi at train dati. Pero para makaiwas sa mga risk habang nag-travel ng long distance ay ang paggamit ng camping van ang logical na solusyon. Habang patuloy sa pag-uusap ang dalawa ay depressed na sumusunod si Akira sa mga ito, nang marinig ni Akira ang sinabi ni Shizuka na ang pinakaparaan daw na mag-travel sa zombie apocalypse ay ang camping van, ay bigla itong nabuhayan dahil pareho daw sila ng idea nito, kaya sumama na daw ito sa kanila. Pero todo tanggi ito. Nagulat naman ito nang tinanong siya ni Kencho kung marunong ba siya mag-drive. Ginatungan pa ito ni Akira na risky daw mag-drive ng sasakyan na hindi nito kabisado. Madami pa sinabi ang mga ito para makumbinsi ito kaya wala na ito magawa kundi sumang-ayon. Sobrang excited naman ni na Akira at Kencho nang makita ang mga camping van, habang busy sina Akira sa pag-admire sa mga iba't ibang klase ng pang-camping na sasakyan, si Shizuka naman ay naghahanap ng practical na sasakyan. Sakto may nakita siya na sa tingin niya ay best para sa kanila, pero nagulat siya nang marinig na napasigaw ang mga ito. May nakita pala ang mga ito na camping van na may halagang 20 million yen. Nagustuhan naman ito ni Akira pero ayaw ni Shizuka. Sabay turo nito sa napili nitong sasakyan. Pero ayaw dito ni Akira dahil hindi daw cool tignan. Inasar pa ito ni Kencho na masyado daw boring buhay ni Shizuka dahil nakafocus ito sa dapat gawin. Sigurado daw meron itong gustong sasakyan na makikita sa lugar. Tumatanggi pa ito nang biglang may napansin ito na sasakyan na sobrang nagustuhan nito. Kaya lalo tong inasar ni na Akira. Busy pa sila sa pag-argue nang biglang magsidatingan ang mga zombie. Kita sa panik nila ay sumakay na lang sila sa van na malapit sa kanila, saka na sila umalis palabas sa lugar. Nagawa na rin ni Akira ang pangarap niya na makadrive ng camping van, samantala habang nagdrive sila ay napag-usapan nila ang tungkol sa mga zombie. Ayon kay Shizuka walang nakakaalam kung paano nagsimula ang pagkalat nito. Natanong naman ito ni Akira kung sa tingin nito na virus ang dahilan nito. Sinabi naman ni Shizuka na malaki ang chance na virus lang ang may kakayahan na makaapekto sa body hormones at atakihin ang brain ng direkta. Dagdag pa nito anuman dahilan nito ay siguradong may scientific na explanation at pag pinag-aralan nito mabuti ay maaaring makagawa ng vaccine. Na kinabilib ni Akira dahil meron daw mga tao na nagpapakahirap na magawa ng vaccine para mapatigil ang patuloy na pagkalat ng virus. Ayon naman dito ay siguro pero labas na sila doon dahil ang kaya lang nilang gawin subukan na makasurvive. Bigla naman sinabi ni Kencho na malapit na daw sila sa Gunma. Masaya pa silang nag-uusap nang biglang may madaanan silang may tusok sa daan na muntik nila kinapahamak. Pero si Kencho ay tumalsik sa motor na sinasakyan nito. Agad naman ito pinuntahan ni Akira dahil hindi ito makatayo. Tinignan naman ni Shizuka ang daan at nagulat ito nang makita na may spike stripe na nakalagay dito. Bigla naman may nagsilabasan ng mga sasakyan, at mula dito ay lumabas ang mga grupo. Na-shock pa si Akira na ang leader ng mga ito ay dating boss niya na si Kasugi. Biglang naalala ni Akira ang pinagdaanan niya dito na nagdulot sa kanya ng takot. Sinabi naman ni Kasugi na mukhang hindi maganda sitwasyon nito, dahil hindi sila makaalis dahil flat gulong nila at kailangan pang magamot si Kencho. Pwede daw niyang tulungan ang mga ito dahil sa service area daw nila ay may mga pagkain, gulong at medical equipment. Mayak-iyak naman sa tuwa si Akira nang sinabi nito na dahil dati daw siyang boss ni Akira ay siya na bahala sa lahat, basta daw ay magtrabaho ulit ito sa kanya na kinashock niya. Halos hindi pa ito makapagsalita. Bigla naman sumingit si Shizuka na ito daw ang naglagay ng trap sa daan, at ang mga sugatan daw ang ginagawa nitong excuse para puwersahin ang mga tao na malakas pa na magtrabaho dito. Pero sinagot ito ni Kasugi na sa lugar na walang batas, ang paglalagay ng trap ay kailangan para protektahan ang mga kasama nito. Nagulat naman sila nang biglang may nagsilabasan ng mga zombie sa paligid nila. Sinabi naman ni Kasugi na magtrabaho lang daw ng 2 days si Akira sa kanila. Dahil pag hindi ito pumayag ay magiging pagkain ng zombie ang mga kaibigan niya, wala naman choice si Akira kundi pumayag sa sinasabi ni Kasugi. Nakinatuwa nito. Pagdating nila sa lugar nito ay napansin naman ni Akira na ang mga nagtrabaho dito ay hirap na hirap, ang kailangan niyang gawin ay mag-load at mag-unload ng mga supplies at pagpapatibay ng barricade. Bigla naman ito umakbay sa kanya na kinatakot niya. Alam daw nito na mahirap gumawa ng hindi nakasanayan pero dahil sa pinagsamahan nila ay alam nito na babalik din ang work sense nito na tulad ng dati. Nainis naman si Kencho na dahil sa kanya ay napilitan si Akira na magtrabaho sa lugar, pero ayon kay Shizuka plano talaga nito ang gawin ito simula pa lang. Kaya sinabi nito na magtiis lang sila ng 2 araw hanggang mapalitan ang gulong nila. Pero duda si Shizuka sa pangako ni Kasugi. Hirap na hirap naman si Akira sa ginagawa niya na pakiramdam niya ay bumalik siya sa Black Company, pero chinir up niya sarili niya dahil nag-decide na daw siya na gawin ang gusto niya habang tinitignan ang bucket list niya. Sa kanya napansin ang mga beer sa loob ng truck, kaya naisip niya na kumuha ng beer para bigyan ang mga nagtatrabaho, dahil sigurado daw na matutuwa ang mga ito pag nakainom. Pero nahuli siya ni Kasugi na kinashock niya. Hindi naman makapagsalita sa takot si Akira dito. Nagagalit pa ito sa kanya nang biglang dumating mga kasama nito at tinanong kung para sa kanila ang mga alak, na kinainis nito. Tapos biglang ngumiti saka sinabi na inutusan niya daw si Akira na ilabas ang mga alak para mainom ng lahat na kinagulat ni Akira. Ayon pa dito ito daw pasasalamat niya para sa pagtatrabaho ng mga ito, na kinatuwa ng mga ito.
Nagulat naman si Akira nang makita na may mga zombie na ginagamit ang mga ito para panghila ng mabibigat na truck. Ayon naman kay Kasugi, depende daw sa paggamit ay nagkakaroon ng pakinabang ang mga ito. Lumapit pa ito kay Akira saka sinabi na darating ang panahon na maging zombie din ito, kaya daw huwag nitong isipin na special siya dahil ang kaya lang niyang gawin ay sundin ang utos nito, na kinagimbal ni Akira. Kaya kung nagets na daw nito ay magtrabaho na ito nang walang reklamo, wala naman magawa si Akira kundi mapaluhod. Napansin naman ni Kensho na kakaiba daw ang kinikilos ni Akira, kahit daw dati niyang boss si Kasugi ay masyado daw siyang sumusunod dito. Naalala naman ni Shizuka ang sitwasyon niya nung bata pa siya, saka sinabi na hindi makalimutan ni Akira ang takot, na pinagtaka ni Kensho. Ayon dito alam ni Akira na masama ang trato sa kanya pero nasa puso na niya ang takot at hindi ito basta-basta mawawala. Naalala naman ni Shizuka nung bata pa siya nang mag-uwi siya ng aso na inabandon na sa daan, pero laking gulat niya nang sinabi ng tatay niya na itapon ng aso, dahil ano daw silbi na mag-alaga ng may sakit na aso, bilang anak daw nito ay may responsibilidad siya na umangat kumpara sa mga kaedaran niya, at para gawin yun ay kailangan niyang isantabi ang mga kahinaan niya, at huwag sayangin ang oras dahil ang kailangan niya lang gawin ay magtagumpay. Tinakat pa siya nito na kapag hindi ito nakinig ay magiging katulad ito ng aso na tinapon sa daan, samantala nag-celebrate ng welcome party para kay Akira ang ex-boss niya kasama ang mga kasama nito, masaya pang nag-inuman ang mga ito at nagsikainan, habang nakamasid lang si Shizuka sa pinaggagawa ng ex-boss ni Akira. Sinabi pa ni Akira na ito daw ang paraan ng pasasalamat niya sa mga ginagawa ng kasamahan niya, si Akira naman ay hirap na magbuhat sa alak para sa mga ito, natamba pa siya sa pagod na kinainis ng mga ito, todo sorry naman si Akira. May nagsali naman ng alak kay Kasugi na matanda pero nagalit ito at hinampas ito na kinatalsik ng bote. Ayon dito ayaw niya na isang matanda ang mag-serve sa kanya, saka tinawag si Shizuka para salinan siya ng alak. Sinalinan naman ito ni Shizuka habang si Kasugi ay pinagpapantasyahan ang katawan nito, pinainom pa siya nito. Para matapos na iininom na lang ni Shizuka ang alak, na kinatuwa ni Kasugi. Ininsulto naman ito si Shizuka habang si Akira ay busy sa pag-asikaso sa ibang umiinom. Tinawag naman ito si Akira, nang lumapit na ito ay sinabi nito na wala na itong alak na mainom, kaya agad niya itong binigyan ng alak. Pero nagalit ito sa kabinato ang alak dahil wala daw laman ang binigay nito, na kinatakot ni Akira. Pinaalala pa nito ang mga ginawa nito para sa sugatan na si Kensho at sa sasakyan nila, saka sinabi nito na ang dapat lang nitong gawin ay manahimik at sundin ang sinasabi nito. Habang nakikinig si Shizuka sa sinasabi ng boss niya ay naalala niya na hindi pa siya nakapaglalakad ay tinatak na ng tatay niya sa kanya na kung gusto niya na magtagumpay ay dapat niya sundin lahat ng sasabihin nito. Ayon pa dito nagpunta daw ang tatay niya sa Amerika at doon ay nakabuo ng malaking corporation, nilagpasan daw nito ang isang malaking crisis at naging isang cold-blooded na financier na kahit sa Amerika ay kinakatakutan, at bilang anak nito ay kailangan niyang maging perpekto, pero sinuwi niya ito nang alagaan niya ang aso na nakuha niya sa daan, dahil hindi ito kumakain ay nag-research siya ng mga pwede gawin para mapakain ito, at sobrang saya niya nang kumain ito, hanggang sa tuluyan na itong lumakas, na kinaiyak ni Shizuka sa tuwa, dahil dito ay na-discover niyang gusto niyang maging doktor. Pero nang sinabi niya sa tatay niya ay minaliit lang nito ang pagiging doktor dahil maliit daw ang sahod nito, nagulat pa siya nang malaman na pinakuha ng tatay niya sa Humane Society ang mga gamit niya sa rooftop kasama ang aso niya. Saka pinaalala dito kung sino nagbigay ng marangyang buhay dito, kaya daw manahimik na lang ito at sumunod dito, hanggang lumaki na siya ay wala siya magawa kundi sundin ito, kaya nakarelate siya sa nangyayari kay Akira habang pinapanood ito na uno ng takot at wala magawa kundi sumunod kay Kasugi. Todo insulto pa ito kay Akira saka biglang sinabi na kaya daw ito mahigpit dito ay dahil alam niya ang kakayahan nito, kaya daw magstay siya. Hindi naman makasagot si Akira. Madami pa itong sinabi para manipulate si Akira na magstay. Nang nasa camping van si Shizuka ay tinignan niya ang bucket list ni Akira. Napangiti pa siya nang makita ang mga nagawa na ni Akira sa list. Nagsulat din naman siya dito. Samantala habang nag-uusap ang dalawa sa kasamahan ni Kasugi ay biglang pinaalala ng isa na isara ang pinto ng van, kaya agad naman ito ginawa dahil baka may makapasok daw na zombie. Pero ang hindi nito alam ay may zombie na sa loob ng truck. Dahil lumipas na ang 2 days ay kinausap ni Shizuka si Kasugi na tuparin nito ang pangako nito na magtrabaho sila dito ng 2 araw lang. Nagsorry pa si Kensho dahil sa kanya kaya nahirapan si Akira, pero nagulat sila nang sinabi ni Akira na magstay daw siya sa lugar para magpatuloy na magtrabaho kay Kasugi. Nakinangiti nito, hindi naman makapaniwala si Kensho sa mga sinasabi ni Akira, pero biglang sumingit na si Kasugi na mukhang gusto daw ni Akira na mag-work sa kanya. Pumayag naman si Shizuka na iwan nila ni Kensho si Akira na kinagulat nito. Tinangkapan nito pigilan si Shizuka pero mukhang buo na desisyon nito na iwan si Akira. Sinabi pa ni Akira na kailangan niyang bayaran si Kasugi sa mga ginawa nito para sa kanya, kaya nagalit na si Shizuka saka sinabi na total hindi na sila magkita ay may sasabihin ito dito. Ayon dito ang gusto lang ni Kasugi kay Akira ay manduhan ito para gawin niya ang gusto nito. Hinarap nito si Akira saka sinabi na gusto daw nito na i-abandon nito ang lahat para kontrolin siya nito. Dahil wala daw self-esteem si Kasugi at hindi rin daw ito nakukontento sa meron ito, kaya ang ginagawa nito ay binababa niya ang iba para umangat siya. Sobrang nagulat naman ang lahat sa mga pinagsasabi ni Shizuka. Sinabi pa nito na parehas daw sila ng sitwasyon ni Akira dati pero ito ang nagpamulat sa kanya, dahil hindi na niya hahayaan na kontrolin siya ng iba ulit, at ang gusto daw niya ay umalis na kaagad sa lugar, na kinatuwa ni Kensho. Ininsulto pa siya ni Kasugi. Binigay naman ni Shizuka ang bucket list ni Akira dito, saka tinanong kung ano gusto nitong gawin. Nang tignan ni Akira ang bucket list niya ay nakita niya ang sinulat ni Shizuka dito. Nasagutin ang masamang ugaling niyang boss, nagalit naman si Kasugi at kinuha ang bucket list at binato sa katatapakan na sana,
nang biglang maalala ni Akira ang mga nakasulat sa bucket list niya saka ang mga nagawa na niya, kaya hinarang niya sarili niya dito, saka tumayo at nagpasalamat kay Kusugi para sa mga ginawa nito para sa kanya, pero kailangan na nilang maghiwalay ng landas dahil ayaw na niyang magkaroon ng anumang ugnayan dito. Nakinagulat nito, may pahabol pa ito na ayaw na niya itong makita kailanman. Nakinatuwa ni Shizuka, galit naman ito dahil super positive na tinatangihan siya ni Akira sabay sorry pa. Sinabi naman ito na ang mga katulad ni Akira ay deserve na maging pagkain ng zombie. Pero sinabi ni Akira na okay lang dahil mas okay na yun kesa magtrabaho na parang zombie, at hindi nagagawa ang gusto niyang gawin, dahil nasabi na niya sa ex-boss niya ang gusto niya sabihin ay kinuros na niya ang sinulat ni Shizuka. Sakto naman dumating ang supply ng truck, pero pagbukas nito ng truck ay inatake ito ng zombie. Nakinagulat ng lahat, tinangka naman kalmeyan ni Kusugi ang mga ito dahil isang zombie lang ito pero nagpanik ang driver ng truck, at pinaandar ang truck na naging dahilan para mabangga siya sa truck na may tali ng mga zombie na kinapatid nito, kaya nakawala ang mga zombie at pinag-atake ang mga tao. Umakyat naman sina Akira sa taas ng mga sasakyan. Tinangka naman ni Kensho tumulong pero hindi niya naligtas ang isa na lumapit sa kanya na kinainis niya. Nagulat naman si Akira nang makita na hinahabol ng mga zombie si Kusugi. Nagpanik naman siya nang nakita ang sitwasyon nila. Pero nang makita niya ang food truck ay nagkaroon siya ng idea, kaya sinabi niya agad sa mga ito ang plano niya. Saka tinanong ang mga ito kung gusto nila tumulong. Nadapa naman si Kusugi na kinapanik nito dahil atakihin na siya ng mga zombie. Sakto naman may van na humarurot at tumigil sa harap niya, na kinagulat niya, si Akira pala ang driver. Saka agad niya ito pinaakyat sa taas ng van na kinagulat nila Kensho dahil tinulungan niya ang dati niyang boss. Nag-drive naman ang mga delivery boys sa paligid ng zombie hanggang makulong nila ang mga ito sa mga truck. Napa-thumbs up pa ang mga delivery boys na kinagulat ni Kensho. Inopen pala ni Akira ang gas sa loob ng van, naglabas naman siya ng dinamita at sinindihan saka sila tumalon ni Kusugi palayo sa truck sabay bitaw ng dinamita sa mga zombie, na kinasabog nito. Masaya naman niyakap ni Kensho si Akira, habang sobrang bilib naman lahat kay Akira. Masaya naman si Shizuka na okay siya pero napaka-reckless daw niya, mukhang proud pa si Akira sa ginawa niya. Saka sila nagtawanan, bigla naman sumingit si Kusugi pero wala nang nakikinig dito kahit ang mga kasamahan nito, iniwan na rin siya ng lahat, nakatingin lang naman sila Akira dito habang nagpanik ito, saka umalis na rin sila. Habang nagbiyahe sila ay napag-usapan nila ang nangyari kay Akira at ayon dito ay walang siyang matandaan sa ginagawa niya pag nasa paligid si Kusugi. Masaya pa silang nag-usap, hanggang sa makarating na sila sa Gunma. Habang nagyoyoga sila Akira, Shizuka at Kensho ay natanong ni Akira ang mga ito kung alam nila ibig sabihin ng mindfulness. Sinabi naman ni Shizuka, ito ay ang pag-focus sa mga nararanasan sa kasalukuyan na hindi iniisip ang past at future. Sinabi naman ni Akira na gusto niya ma-achieve ang ganun kaisipan. Ayon naman kay Kensho na kahit hindi sila mag-yoga ay na-achieve na ni Akira ang kaisipan na ganun. Nagpatuloy sila sa pag-travel at tuwang-tuwa si Akira dahil nabawasan na daw ng 15 ang bucket list niya, at baka hindi pa daw umabot ng isang buwan ay matapos na niya ang mga ito, kaya tinanong siya ni Shizuka kung masaya ba siyang magpakain sa zombie pag nangyari iyon. Tinanong naman ni Kensho si Akira kung ilang oras bago sila makarating sa lugar nito. Ayon kay Akira mga nasa 1 oras pa daw, nag-uusap pa sila nang bigla nilang mapansin ang mga zombie na nakapalibot sa isang truck at may mga patay pang zombie sa daan na pinagtaka nila. Sinabi naman ni Shizuka na baka may survivor sa truck, pero mahirapan sila iligtas ito dahil sa dami ng zombie. Habang nag-worry si Shizuka sa dami ng zombie na nakapaligid sa truck, excited naman sinuot ni Akira ang hero costume niya, kaya sinabi na lang ni Shizuka na bahala na ito sa gusto nitong gawin. Kaya hinarap ni Akira ang mga zombie na may pa-hero speech pa. Habang nasa likod lang sina Kensho at Shizuka na umaaktong sidekick, sobrang gulat naman nila nang biglang puwersahang bumukas ang pinto ng truck at lumabas ang isang naka-costume ng historical play, saka pinag-atake ang mga zombie. Sobrang nabilib naman si Akira dito. Nagulat naman sila nang magtanggal ito ng maskara dahil isa itong babaeng foreigner. Nagpasalamat naman ito sa tulong nila saka nagpakilala bilang Beatrix Amerhauser. Nagkausap na sila at dito nalaman nila na galing itong Germany at dahil 9 love ito sa kultura ng Japan ay pumunta ito sa Japan. Masaya pang sinabi ni Beatrix na gusto daw niya ang Kyoto, Fujiyama, ang tea ceremonies pati flower arrangement. Gusto daw niya ang pagiging elegante at graceful ng Japan kaya daw pinag-aralan niya lahat ng tungkol dito. Sinabi naman ni Kensho na imbes na mag-arrange ng flower ay mas mukha itong warrior. Ayon naman kay Shizuka bagay ang costume nito pag lumalaban sa mga zombie. Nang tignan ni Akira ang laman ng truck na gamit ni Bea ay nagtaka siya dahil puro ito isda. Sinabi naman ni Bea na may nangyari daw kaya nagtrabaho siya at kailangan daw niya na ma-deliver ng fresh ang mga isda, kaya humingi siya ng tulong sa mga ito na madala ang mga fresh na isda sa Takasaki. Nag-usap pa sina Shizuka at Kensho tungkol sa pagpunta dito. Alanganin naman si Shizuka dahil delikado daw. Sinabi naman ni Kensho na baka mag-deliver ito ng pagkain sa ibang survivor. Tinanong naman ni Akira si Bea kung bakit kailangan ito ng madaming isda. Pinaliwanag naman ni Bea na simula daw nang mapanood niya ang Japan culture sa TV, ay sinumpa daw niya na pupunta siya sa Japan, kaya nagtrabaho siya at nag-ipon. Pero nang dumating siya sa airport ay sakto naman nagkaroon ng pandemic, pero ayaw niya sumuko kaya daw hinanap niya sa iba't ibang lugar ang nag-iisang buhay na sushi chef, at nasa Gunma daw ito na kinagulat nila Kensho. Nakausap daw niya ang chef at sinabi sa kanya na basta daw magdala siya ng fresh na isda dito ay gagawa ito ng masarap na sushi. Nakinashock ni Kensho at Shizuka dahil gusto lang pala nito kumain ng sushi. Excited naman sinabi ni Akira na tutulungan nila ito. Sa kanila naalala na nasa bucket list nito ang pagkain ng sushi. Kaya pinanood na lang nila na magkasando ang dalawa sa kagustuhan na madala ang mga fresh na isda sa chef. Kaya magkakasama na sila nagbiyahe. Sobrang excited naman si Akira.
Habang sinasabi ni Bea ang direksyon kung nasan ang restaurant, nag-alala pa ito dahil huli daw niya nakausap ang chef ay 3 days ago pa. Nagulat naman sila dahil sobrang daming zombie sa daan papunta sa restaurant. Nagready naman agad sina Akira at Bea para lumaban sa mga zombie. Tinanong naman ni Kencho ang mga ito kung may plano sila. Excited naman nila sinabi na wala. Sinabi naman ni Shizuka na hindi pa sila naubusan ng plano na kinagulat nito. Saka sinabi pa ang quotes ng sikat na character sa Three Kingdom. Para i-distract ang mga zombie ay pinakitaan tinawag pala ni Kencho ang mga zombie. Hinabol siya ng mga ito. Bigla naman hinaranggan ni Akira ng truck ang daan ng mga ito. Saka tumayo si Bea sa truck at pinag-aatake ang mga zombie. Nagsidatinggan na rin ang iba pang zombie. At hindi na kinakaya ng truck harangan ang mga ito. Ayon naman sa plano ni Shizuka ay naka-ready na ang lahat para sunugin ang mga zombie. Pinagbabato nila ang mga ito ng bote na may gas sa loob. At ayon sa utos ni Shizuka ay susunugin na nila ang mga ito. Pero nagulat sila nang biglang may nagsidatinggan na napakadaming mga zombie. Nagkataon pa na ayaw sum-in din ng posporo nila Akira at Bea. Unti-unti naman ang nakakatawid ng truck ang mga zombie, na pinag-alala nila dahil hindi na nila ma-deliver ang mga fresh na isda na kinaiyak ni Bea. Bigla naman nagsalita si Akira na hindi daw tanong kung kaya nila. Ang tanong dapat ay gusto ba nilang gawin, na sobrang kinabilib ni Bea. Alam naman nila Kencho na ang totoong rason ay gusto lang talaga ni Akira kumain ng sushi. Naalala naman bigla ni Bea nang mapanood niya sa TV ang Japan, at ang pinaka-naka-attract sa kanyang sushi. Pinag-aatake na ni Akira ang mga zombie. Umatake na rin si Bea, saka nag-sorry dahil nag-alangan daw siya, sabay sabi na hindi na mauulit. Kaya nilabanan na nila ang mga zombie. May makakalusot pa sana pero buong lakas itong sinipa ni Akira. Napalibutan na sila ng mga zombie nang biglang may narinig silang music. May drone pala na lumilipad na dala ang Walkman ni Bea. Kinuha pala ito ni Shizuka para daw gamitin backup plan. Sinundan ito ng mga zombie. Saka pinakita na maraming mga laruan na maingay at may gasolina na sa lapag. Sinabi pa ni Shizuka na ayaw niya daw sana gawin ang plano dahil mas malaki ang damage pero wala na sila choice. Saka sa utos nito ay binato ni Kencho ang may apoy na bote na naging dahilan ng pagkasunog ng mga zombie. Nang maubos na ang mga ito ay tuwang-tuwa sila. Lalo na si Akira na makakain na daw siya ng sushi. Tuwang-tuwa naman silang nilutuan ng sushi chef. Habang sila ay sarap na sarap naman sa pagkain nito, maiyak-iyak naman si Bea dahil sa wakas ay nakakain na siya ng sushi, na kinatuwa nila. Naiyak din naman ang chef dahil hindi daw ito makapaniwala na may iiyak sa saya dahil sa sushi niya. Sinabi pa nito na baka sila na daw ang huli niyang customer kaya naglabas ito ng alak para inumin nila. Kasama na nila si Bea sa pag-travel nila, hindi naman nila kinakaya ang init, at nagreklamo pa sila dahil hindi pa sila nakakaligo. Kaya nag-decide sila na magpunta sa hot spring, na isa din sa bucket list ni Akira. Sobrang excited naman sila nang nasa hot spring na sila. Tuwang-tuwa pa sila Akira nang makita sina Shizuka at Bea na nakabihis pang hot spring. Nagulat naman sila nang ipaliwanag ni Bea ang history ng hot spring sa kanila, dahil mas marami pa daw itong alam sa Japan kesa sa kanila. Nagulat naman si Shizuka nang excited na naligo ang dalawa, at lumangoy na parang mga bata. Sinabi naman ni Shizuka na maliligo daw siya sa paliguan ng pangbabae. Pero dumating si Bea at sinabi na hindi daw mainit ang tubig ng pangbabae. Kaya sa panlalaki lang sila pwede maligo na kinashock ni na Akira sa kabiglang umakto na parang mga model. Sinabi naman ni na Akira na huwag daw mahiya ang mga ito. Maiyak-iyak naman sila dahil tinanggihan sila ni Shizuka. Bigla naman sumingit si Bea at sinabi na meron daw paliguan na pwede magsama ang babae at lalaki na kinagulat ni Shizuka. Natuwa naman sina Akira nang bigla itong maghubad, pero biglang may nagsilabasan ng mga zombie sa tubig na kinagulat nila kaya napilitan silang tumakbo. Napaakyat pa sila sa bundok dahil sa dami ng mga zombie na kinaiyak ni Akira dahil hindi sila nakaligo. Na-stress naman na sila dahil hindi sila makababa para kunin sasakyan nila at hindi pa sila nakakaligo. Hanggang sa nakatulog na sila, bigla naman nagising si Akira dahil nauuhaw siya, nakakita naman siya ng hot spring, kaya agad siyang naligo. Nagulat naman siya nang mabangga niya likod ni Shizuka, na naliligo din pala. Kaya todo sorry siya, pinapaalis naman siya nito pero ayaw niya dahil gusto daw talaga niya maligo sa hot spring. Kaya naligo na lang sila dalawa pero magkatalikudan at may bato pa sa pagitan nila. Nag-usap pa sila tungkol sa love saka sinabi ni Shizuka na sana daw pag na-in love siya ay sa isang tao na madali siyang makapag-open ng mga gusto niyang sabihin. Na kinablush nilang dalawa. Nagmam-oman pa sila nang dumating sina Kencho at Bea at sabay naghubad para samahan silang maligo. Habang nagbibiyahe sila ay naalala naman ni Akira ang past niya nang magpaalam siya sa tatay niya na mag-aaral sa Tokyo. Makalipas ang ilang taon nang nagsabi siya na magtatrabaho siya sa production company. Ang tinanong lang ng tatay niya ay kung gusto ba niya ang trabaho doon. Sinabi pa nito na hanapin daw nito pangarap niya. Ayon pa dito ang taong walang pangarap ay parang jellyfish. Sa isip naman ni Akira ay ano ba alam ng tatay niya isa lang naman itong farmer. Excited naman si Kencho dahil malapit na sila sa hometown ni Akira. Habang si Bea ay nag-aalala kung okay pa ba ang magulang ni Akira. Sinabi naman ni Akira na okay lang daw magulang niya dahil hindi basta sasuko ang mga ito. Sinabi naman ni Kencho na bilang best friend daw ay dapat ipakilala niya sarili niya sa mga ito. Papatawanin daw niya ang mga ito. Napansin naman ni Shizuka na kinakabahan si Akira dahil 3 years na nang huli sila magkita ng mga magulang niya. Todo tanggi naman si Akira, pero sa loob niya ay todo kaba siya. Dahil ang huling interaction nila ay napaka-awkward, lalo pa at nag-resign na siya sa work kaya hindi niya alam sasabihin dito. Bigla naman tinawag ni Bea si Akira, kaya napapreno siya. Doon nakita nila na may mga truck na nakaharang sa tunnel. Nang tignan ni Akira ay nagulat siya dahil napakadaming zombie sa loob ng tunnel. Nag-alala naman sila dahil maaring naatake na ang village ng magulang ni Akira. Pero ayon kay Akira ay wala siyang kilala sa mga naging zombie. Sinabi naman ni Shizuka na dahil hindi sila makadaan sa tunnel ay dadaan na lang sila sa bundok. Umakyat sila sa bundok,
napansin naman nila na nag-aalala si Akira, kaya sinabi ni Shizuka na huwag itong mag-alala dahil nakasealed ang entrance at exit ng tunnel. Maaaring nakulong daw ng mga ito ang mga zombie bago pa makarating ang mga ito sa village nila. Kaya sigurado siya na safe ang village nila, Akira. May narinig naman silang sumisigaw at nang tignan nila ay may tumatakbong matanda na hinahabol ng zombie na baboy ramo. Pinana naman ni Bea ang baboy ramo. Agad naman nilapitan ni Akira ang matanda para tanungin kung okay lang ito. Nagpakilala naman ang matanda bilang Masaru Kamana. Tinanong naman ito ni Akira kung ano ginagawa nito sa kagubatan. Sinabi naman nito na punong-puno na daw ng mga zombie ang mga cities, kaya naghanap daw siya ng safe na lugar at sa village siya napunta. Hindi lang niya inakala na may baboy ramo na zombie sa lugar. Sinabi pa ni Shizuka na hindi siya pwede tumira sa forest. Pero nagulat sila nang makita ang treehouse nito. Ayon pa dito, isa daw siyang master carpenter. Kaya walang problema kung wala siyang bahay dahil kaya naman niya gumawa. Na-realize naman nila na isa sa bucket list ni Akira ay makagawa ng treehouse. Sinabi pa ni Masaru na ang foundation ng treehouse niya ay oak tree. Matibay daw ito. At hindi basta nabubulok. Napansin naman ni Shizuka ang pagkabilib nila Akira habang nakikinig sa paliwanag ng matanda tungkol sa paggawa ng treehouse. Bigla naman lumapit si Akira dito na kinagulat nito. Saka sinabi na kailangan matapos agad nito ang treehouse niya dahil baka biglang may umatake na baboy ramo na zombie ulit. Sinabi naman ni Shizuka na di ba nagmamadali sila na puntahan ang magulang niya para malaman kung ligtas ang mga ito, pero sinabi ni Akira na hindi siya makapaniwala na gusto nitong iwan ang isang tao na nangangailangan ng tulong, habang nagniningning ang mata sa kagustuhan na gumawa ng treehouse, pati si Kensho ay nagka-interes na rin. Wala naman magawa si Shizuka sa trip ng mga ito. Sinabi naman ni Masaru na hindi niya gets ang sinasabi ng mga ito pero welcome sila na tumulong. Kaya habang natulong ang dalawa ay naghintay naman sina Shizuka habang nag-aaral si Bea ng pagsusulat ng mga Japanese words. Sobrang excited naman sina Kensho habang isa-isa pinapaliwanag ni Masaru ang mga hakbang sa paggawa ng treehouse. Habang gumagawa si Akira ay naisip niya na ang dami niyang natutunan kay Masaru. Hindi lang sa paggawa ng treehouse pati pagpapahalaga sa tinatayuan nito na lugar. Na-realize din niya na kapag inisip mo ang sarili mo at ang mga tao sa paligid mo ay maging mindful na rin siya sa mundo. Kaya pag dumating ang panahon na narinig na niya ang boses ng mundo, ano kaya isusulat niya sa bucket list niya? Bigla naman dumating si Masaru at sinabi na may talent daw siya sa paggawa ng bahay, na kinatuwa ni Akira. Pangarap daw talaga niya na makagawa ng treehouse bata pa lang siya. Masaya naman kinuwento nito na madalas din daw siya kulitin ng anak niya dati na gawan niya ito ng treehouse. Tinanong naman ni Akira kung nasa na ang anak nito. Sinabi nito na kinagat daw ng asawa niya ang anak niya sa harap niya mismo, kaya siya daw mismo tumapos sa mga ito na kinagulat ni Akira. Umiiyak pa nitong sinabi na balak daw niya na gawan ito ng treehouse pag nag-retired na siya pero huli na ang lahat. Muntik pa nitong mabitawan ang kahoy na hawak nito pero tinulungan siya ni Akira. Saka sinabi nito na susuportahan niya daw ito, kaya tapusin daw nila ang treehouse. Kaya lalong silang na-excite na tapusin ito, tumulong na rin sina Shizuka at Bea para mapabilis sila, at nang matapos ito ay sobrang saya nila, nilagyan pa ito ng duyan at padulasan na in-enjoy ni na Akira, habang kumakain sina Shizuka at Bea, dahil natapos na ay nagpaalam na sila dito, sinabi pa nito na kung may kailangan sila ay puntahan lang siya ng mga ito. Inasar pa ito ni Shizuka dahil hindi ito nag-insist na magstay muna sila sa treehouse. Naalala naman niya ang kinuwento ni Masaru na nagpaalala sa kanya sa tatay niya, kaya sinabi niya kay Shizuka na gusto na niya makita ang magulang niya. Takot na takot naman si Kensho sa dinaanan nila na shortcut dahil pwede sila mahulog sa dagat. Ayon kay Akira ang lugar ay tinatawag na Hungry Gorge, dahil sa dami ng namatay dito. Bago daw buksan ang tunnel ay dito sila dumadaan papunta sa village. Madami pa itong kinukwento tungkol sa village nila habang buwis buhay sina Kensho, kaya super relief na sila nang makatawid sila. Sinabi naman ni Bea na dahil sa hirap na makarating sa lugar ay maaring hindi ito naabot ng mga zombie. Sobrang tuwa naman ni Akira nang makita ang village kung saan siya lumaki. Habang pababa sila ay iniisip ni Akira kung may ginawa na ba siya para sa magulang niya simula nang maging adult na siya. Nagulat naman sila nang makita na walang mga tao sa village kaya agad tumakbo si Akira para hanapin ang magulang niya. Sinundan naman agad siya ni Kensho. Sobrang alala niya dahil kahit saan siya tumingin ay walang tao. Kaya nang makarating siya sa bahay nila ay agad niya binuksan ang pinto. Pero sobrang gulat nila dahil nag-ipon lang pala ang mga ito para magkasiyahan at mag-inuman. Nang makita ni Akira ang magulang niya lalo na ang tatay niya ay napaiyak siya at nagpasalamat sa walang tigil na pagtatrabaho nito para makapag-aral siya ng college. At nagpasalamat din siya sa nanay niya sa paghahanda ng pagkain niya at paglalaban ng uniform niya. At sinabi na kung hindi dahil sa mga ito ay wala din siya. Pero wala daw siyang binigay kundi problema sa mga ito. Tumayo naman ang tatay ni Akira. Buong puso pa nagsasalita si Akira nang biglatong kinutungan ng tatay niya, na kinagulat nila. Sinabi pa nito na bumalik lang ito para magsabi ng kung ano-ano, magulo daw ang mundo kaya mag-isip muna daw ito bago umakto. Saka sinabi kina Kensho na marami silang kwarto kaya magstay sila para makapagpahinga sila. Saka na ito umalis para magtrabaho sa field. Hindi naman ito ang ini-expect ni Shizuka sa tatay ni Akira. Sobrang tuwa naman nila nang ipagluto sila ng nanay ni Akira mula sa ani ng village nila. Habang si Akira ay bad trip pa rin, tinanong naman ito ni Shizuka kung naka-lockdown ba ang village simula ng zombie attack. Sinabi naman ito na remote village naman sila umpisa pa lang lalo na pag winter, kaya madali lang sila naka-adjust dahil sarado naman ang village nila pag winter, at namumuhay sila sa tanim at hunting. Tinanong naman ni Bea ang tungkol sa mga zombie sa tunnel. Ayon dito may mga nagpuntahan daw na mga tao galing sa city sa lugar nila dahil nalaman nila na safe sa lugar, pero may mga infected na nakasama sa mga ito kaya inatake ang mga ito, kaya wala silang choice kundi i-seal ang mga ito sa tunnel. Ayon naman dito may mga nakasurvive pa na taga-city at nanirahan na ang mga ito sa village. Naiiyak naman si Kensho dahil sobrang saya daw nito na ligtas sila.
Sinabi naman bigla ni Bea kay Akira na idagdag nito dapat ang historic home renovation sa bucket list nito. Sumang-ayon naman si Akira pero bigla niyang naalala na hindi ito ang inuwi niya sa lugar nila. Saka biglang nag-aapoy na sinabi na gusto niyang maging mabuting anak sa magulang niya, kaya habang nagre-relax sina Kencho sa province life, si Akira naman ay busy na bumawi sa nanay niya at tinutulungan ito sa gawaing bahay, at inaasikasa pa ito. Sinabi naman ng nanay niya na huwag siyang mag-alaala dahil okay lang siya. Dapat siya ang magpahinga dahil sigurado pagod ito sa biyahe. Bumalik naman ng tatay ni Akira at nagpatulong sa kanya sa taniman nila. Tinangka naman ni Akira na makipag-usap dito, at sinabi na dahil nagbalik na siya ay tutulong na siya dito. Sinabi naman ito na lahat ng nasa village ay nagtutulungan talaga sa mga gawain. Nahirapan naman si Akira gumawa ng paraan paano mapapasaya ang magulang niya. Parang may nararamdaman na hindi maganda ang tatay ni Akira. Ayon pa dito baka hindi na ito magtagal. Tinago naman ito ang kamay nito na may dugo nang dumating bigla si Akira. Habang pauwi sila ay may nakasalubong silang taga-city. Pamilyar naman kay Akira ang isa sa mga ito. Pumunta naman ang mga grupo sa tunnel at mukhang may masamang balak. Pinakita pa ang past ng isa sa mga ito na nagngangalang Kanta Higurashi, isang dating NEET. Walang direksyon ang buhay nito dahil nireject daw siya ng society. Gusto pa nitong bumalik nung nag-aaral pa siya kung saan masaya siyang kasama ang mga kaibigan niya, at ginagawa ang gusto nila. Sobrang gulat niya nang makakita siya ng zombie sa isang eskinita at nang tinangka siyang atakihin nito ay tumakbo siya. Sobrang nashock pa siya nang makita na puro zombie na ang paligid. Pero natuwa din ito dahil malaya na daw siya, dahil lahat ng may ayaw sa kanya ay wala na. Kaya araw-araw daw ay summer break na. Pinakita rin dito na namit niya mga kasama niya na galit din sa mundo, kaya gumawa din siya ng mga bucket list kasama ang mga ito, pero mga gawain na hindi magaganda ang gusto nilang gawin. Balik sa present time at sinabi nito na naghihintay na lang silang maging zombie kaya bago yun ay dapat mag-enjoy sila. Dito pinakita ang bucket list niya na katulad kay Akira na 100 thing na dapat gawin bago maging zombie. Samantala masaya naman si Akira dahil nagawa niya ang isa sa bucket list niya na magkaroon ng dreadlocks sa tulong ng isa sa survivor na naninirahan na sa village. Ayon pa dito may 10 years experience ito sa pagtatrabaho sa parlor. Nabilib pa siya nang malaman na ang isa sa mga kasama nito ay isang makeup artist, at nang ipakita nito ang isa sa pinagtrabahuhan nitong palabas ay nabilib siya dahil napanood na niya ito. Maiyak-iyak pa nitong kinuwento na habang pinifilm nila ang sequel ay bigla silang inatake ng zombie. Hindi nila daw agad napansin kasi puro naka-makeup ang mga ito ng zombie. Na-shock na lang siya nang atakihin ang mga kasama niya ng mga ito, kinumport naman ito ng kasama nito. Saka sinabi na madami daw nangyari. Buti na lang tinanggap sila ng mga taga-village ng buo, at ang hiling niya ay patuloy na manirahan sa village, na sinang-ayunan ng mga kasama niya, napangiti na lang si Akira sa mga ito. Habang si Shizuka naman ay nag-volunteer tumulong sa pagluluto, dahil malaki daw ang matutulong na ma-experience niya ang paraan ng village ng pagluluto para makasurvive sa apocalypse, na kinatuwa ng isa sa taga-village na tinatawag na Tami. Nagimbal naman siya nang biglang may yam-akap sa kanyang matanda sa likod. Agad naman ito kinaladkad palayo ni Tami at nag-sorry dahil nag-ulyanin na daw ito simula nang mamatay ang asawa nito. Nagulat naman sila nang may dumating na taga-village na may sugat sa kamay. Sobrang nabilib naman ang mga ito dahil tinuruan sila ni Shizuka kung paano mapapatigil ang pagdudugo at ang tamang paggamot dito. Nang tinanong kung doktor siya ay sinabi niya na interesado lang siya sa panggagamot kaya nahiligan niya magbasa. Pero mabilis na kumalat na may alam siya sa panggagamot kaya nagpuntahan na rin ang ibang taga-village para magpatingin sa kanya. Samantala nagulat naman si Kencho nang makita na may cesspit ang village. Pinaliwanag naman sa kanya na ginagamit nila ito bilang natural na fertilizer. Nagtaka pa siya nang mapansin ang isang bata na may kasamang aso. Ayon sa taga-village isa daw ito sa mga survivor na nagmula sa city, pero hindi nakasurvive magulang nito at ang kasama na lang nito ay ang aso nito. Nilapitan naman ito ni Kencho para subukan cheer up, napagkamalan pa siya nitong lolicon, napangiti na lang siya at biniro ito na isang paggalang ang purihin ang pagngiti ng isang babae sa Italia. Natawa naman ang bata dahil weird daw siya at hindi naman siya Italiano. Natuwa naman si Kencho dahil napangiti niya ito, nagpakilala naman ito bilang Anju at ang aso naman ay si Charo, habang si Bea naman ay nabilib nang makita ang pinagmumulan ng kuryente ng taga-village. Ito daw ay tinatawag na hydroelectric. Bagay daw ito sa lugar nila dahil maraming pinagkukuhanan na tubig ang mga taga-village. Ayon pa dito nagtayo sila ng electrical fence sa paligid ng village dahil madalas daw sila atakihin ng mga zombie na bear at baboy ramo. Pinakita pa nito ang tinawag nitong earth leakage circuit breaker. Kusa daw ito nag-shutdown kapag may leakage ng electricity kaya huwag daw niya ito hawakan, na sinang-ayunan ni Bea. Habang nagpa-farm naman si Akira ay pinuntahan siya ni Kencho at nagkwentuhan sila. Napansin naman nito si Higurashi na padaan, kaya binati ito ni Kencho na kinagulat nito. Saka nag-walkout na pinagtaka nila. Sinabi naman ni Kencho na naging kaklase daw nila ito dati sa university. Bigla na lang daw itong hindi pumasok at nabalitaan na lang niya na isa na itong NEET, kaya hindi siya makapaniwala na makikita niya ito sa village. Samantala nainis naman si Higurashi dahil sa lahat daw ng makikita niya, sina Akira pa ang na-meet niya. Napatigil pa ito nang makaisip ng hindi magandang idea. Kinagabihan nilapitan naman ni Akira ang tatay niya at nagkwentuhan sila. Natawa pa siya nang nalaman na nung bata pa ito ang pangarap nito ay maging astronaut. Nagpatuloy pa sila sa pagkwentuhan. Tinawanan pa siya nito dahil hindi daw bagay sa kanya ang style ng buhok niya. Samantala wala naman sila kaalam-alam na pinakialaman na ng isa sa grupo ni Higurashi na si Miss Nerd ang breaker ng electric fence, habang sina Higurashi naman ay binuksan ang cave para makapasok ang mga zombie sa loob ng village. At ang goal nila ay gawin pagkain ng zombie ang mga taga-village. Kasama na rin dito ang isa sa bucket list niya na gawing zombie ang kinabubwisitan niya. At ang pinaka-target niya ay si Akira. Sobrang nagulat naman ang lahat nang makita na inaatake ng mga zombie ang village, lalo na si Akira.
Kaya pinakalma ito ng tatay niya at sinabihan na siya na bahala sa nanay niya kaya puntahan na niya mga kaibigan niya. Tuwang-tuwa naman si Higurashi nang makita na tumatakbo sa takot ang mga taga-village. Habang tinutulungan naman ni Shizuka ang mga tao ay bigla siyang inatake ng mga zombies. Mabilis naman siya nailigtas ng mga hunter ng village. Saka naglabas ng mga baril ang mga ito at pinag-aatake ang mga zombie. Pero dahil masyado madami ay napilitan sila magtago, para mas lalong maging exciting naman ay pinagbabato ng dynamite ni Higurashi ang mga tao. Na kinatuwa ng mga kasama niya, hindi naman makapaniwala si Shizuka sa nasasaksihan niya at naisip niya na kailangan may gawin siya dahil pag nagpatuloy ang pag-atake ng mga ito ay mauubos sila. Samantala hinahabol naman sina Kencho ng mga zombie. Sakto bigla naman dumating si Bea at niligtas sila. Dumating na rin sina Shizuka at Akira. Sinabi naman agad ni Shizuka na kailangan nila mailayo ang mga tao sa village. Natanong naman ni Kencho paano nila magagawa yun napalibutan ng electric fence ang village. Ayon naman kay Bea dahil nakapasok ang mga zombie maaring hindi masyado effective sa tao ang electric fence dahil ginawa ito para mataboy lang ang mga zombie na hayop. Pero nagulat sila dahil nang hinawakan ito ni Kencho ay nangisay ito. Hinaampas naman ito ng kahoy ni Shizuka para mailayo ito sa fence. Nagtaka naman si Bea bakit tumaas ng ganon ang voltage ng fence. Bigla din niyang naisip na maaring may nagsabotage dito. Doon na-realize ni Shizuka na ang fence na nagpo-protect sa village ay nagiging kulungan na nila kasama ang mga zombie. Nagulat naman sila nang dumating sina Higurashi. Napansin pa ni Kencho na may nakasunod na mga zombie sa sinasakyan nila. Pero tinawanan lang sila ng isa sa mga ito. Doon nila na-gets na ang mga ito ay may kagagawan ng pag-atake ng mga zombie sa village. Nakita pa ni Akira ang hawak nitong notebook na parehas sa kanya na listahan. Sinabi naman ni Higurashi na gusto niya makita na maging zombie si Akira. Naiinis na tinanong naman ni Kencho kung bakit galit ito kay Akira. Ayon naman dito nasa college pa lang sila ay buwisit na siya dito. Dahil masyado daw ito masiyahin. Saka sinabi na ito na daw ang huling summer break nila. Kaya ano daw masama na enjoyin niya ito. Katulad ng ginagawa nila. Na kinainis ni Kencho, bigla naman sumingit si Akira at sinabi na minsan lang sila mabubuhay kaya anong masama kung enjoyin niya ito, kaya naintindihan niya ito, na kinagulat ni Shizuka. Pero sinabi din ni Akira na kung uunahin niya ang freedom niya, kailangan din niya irespeto ang freedom ng iba, kaya ang ginawa niya sa village na gusto lang makasurvive ay hindi niya maintindihan, saka sinabi na magkaiba ang bucket list nila dahil hindi pa siya nakakabawi sa magulang niya, kaya mas gugustuhin pa niya maging zombie kesa mabigo na makabawi sa magulang niya, na kinatuwa ni Higurashi saka sinabi na mag-compete sila kung sino una makagawa ng bucket list nila. Bigla naman sinabi ni Bea at Shizuka na kailangan nilang mag-retreat muna dahil napapalibutan na sila ng mga zombie. Nagready na sila para umalis nang magulat si Kencho nang makita si Anju na tumatakbo pabalik sa village, kaya sinabi ni Kencho na siya na bahala magligtas dito. Kaya puntahan na niya ang magulang niya. Nag-fist bump pa sila at nangako na makakasurvive sila. Napansin naman ni Miss Nerd na papunta si Bea sa water wheel kaya sinundan niya ito. Inutusan naman ni Higurashi mga kasama niya na gumawa ng paraan para mapalabas ang mga taga-village sa mga tinataguan nila. Samantala habang nagtatago ang magulang ni Akira kasama ang mga iba pa ay biglang inatake siya ng sakit niya. Pero pilit niya nilalabanan ito na pinag-alala ng asawa niya, habang si Akira naman ay inatake ang mga zombie na madaanan niya para makarating sa magulang niya. Natuwa naman si Anju nang mahanap niya ang aso niya na si Charo na nakikipaglandian lang pala sa manok. Nagulat naman ito nang takpan ni Kencho bibig niya dahil may padaan na zombie, saka siya tinanong kung bakit siya umalis mag-isa. Sinabi naman nito na ang natira na lang daw sa kanya ay si Charo. Dahil napalibutan naman na ng zombie ang tinaguan nila ay kailangan nila lumipat ng tataguan. Sakto naman may nakita siyang hagdan kaya umakyat sila dito dahil sigurado si Kencho na hindi kaya umakyat ng hagdan ng mga zombie. Pero napansin ni Anju na may paakyat. Sinundan pala sila ng isa sa kasama ni Higurashi. Bigla pa nitong inatake si Kencho para mahulog siya at maging pagkain ng zombie. Habang inatake naman ni Miss Nerd si Bea bago pa ito makarating sa water wheel, sinabi pa nito na wala daw laban sa kanya si Bea dahil top 4 siya sa national fencing sa loob ng 2 taon. Pinuntahan naman ni Shizuka si Natami para sabihin na tumakas na sila sa village, pero hindi siya pinagbuksan ng mga ito, at sinabi pa nito na matanda na sila kaya magiging pabigat lang sila sa pagtakas nila. Dagdag pa nito huwag na siya mag-alala sa kanila dahil matanda na sila, hindi na rin naman sila magtatagal. Nagpanik pa siya nang makita na may mga zombie na gusto pumasok sa bahay ni Natami, kaya napasigaw siya para tawagin ang atensyon ng mga zombie at nagpahabol sa mga ito. Natawa naman ang isa sa kasama ni Higurashi nang masaksihan ang sitwasyon ni Shizuka. Samantala paunti-unti nang nasira ng mga zombie ang bahay ni Akira. Sakto naman dumating si Akira at pinag-atake ang mga zombie. Sinabi pa ni Akira na marami pa siyang hindi nagagawa, at ayaw niya mag-sorry sa libingan ng mga magulang niya, kaya gagawin niya ang best niya habang buhay pa sila. Nang marinig ng tatay ni Akira ang sinabi niya ay hinayla siya nito papasok sa loob. Saka sinabi na ang paraan para makabawi siya ay mabuhay siya ng mas mahaba pa sa magulang niya. Hinabilan pa nito na siya na bahala sa nanay niya, na sobrang kinashock ni Akira. Saka nito sinarado ang pinto at hinarap ang mga zombie, habang patuloy naman nilalabanan ni Kencho ang pagtulak sa kanya ng lalaki. Nagtago naman si Shizuka sa talahiban para hindi siya makita ng mga zombie, pero nagulat siya nang nasa likod na niya ang manyak na kasama ni Higurashi. Napigilan naman niya agad ang sarili na sumigaw dahil dito. Nagimbal pa siya nang malaman ang gusto nito gawin sa kanya kaya agad siyang tumakbo palayo dito. Sa isip pa ni Shizuka mas gusto pa niya maging zombie kesa mahalikan nito. Pinakita naman ang pas ng manyak at dahil sa sigarilyo na tinapon nito sa basurahan ay nasunog ang restaurant na pinagtatrabahuhan niya. Buwisit pa itong nagpaputok dahil ano naman daw kung nasunog ang restaurant dahil sa sigarilyo niya.
Madami pa itong sinasabi kaya napatigil si Shizuka sa pagtakbo, patuloy naman ang labanan ni Miss Nerd at Bea. Dahil maingay ang weapon ni Miss Nerd ay naglapitan ang mga zombie sa kanila, samantala nawawala naman na sa sarili ang lalaking umatake kay Kencho dahil ang punot dulo ng galit nito sa mundo ay ang asawa nito. Madami pa itong sinasabi kaya nabwisit na si Kencho at sinabi na puro siya reklamo sa asawa niya, may ginawa ba siya para alagaan at ipakita na mahal niya asawa niya. Tinarato ba daw niyang Reyna ang asawa niya at nagpasalamat sa pag-aalaga nito sa kanila, na lalong kinabwisit ng lalaki. Nagka-idea naman si Kencho kaya nagpatihulog siya kasama ang lalaki, saka siya tumalon sa cesspit na kinagimbal nila. Tumakbo naman ang lalaki dahil napaligiran na siya ng mga zombies, sa sobrang panik pa niya ay tinangka niya umakyat sa fence pero nakuryente lang siya, nang wala na ang mga zombie ay lumabas na si Kencho, dirang-diri naman si Anju dito, at sinabi na huwag siyang lapitan hanggat hindi siya naliligo, samantala nagising naman ang matandang tinatawag nilang Hiko at unang hinanap nito ay si Shizuka na napagkamalan niyang asawa niya, at nang malaman niyang nasa delikado sitwasyon ito at walang ginawa mga kasama niya, ay pinagsabihan niya ang mga ito, at sinabi na madami na daw silang trahedyang pinagdaanan pero hindi sila sumuko, nang marinig ng matatanda ang sinasabi niya ay nabuhayan ng loob ang mga ito, saka sumigaw na ano daw kung may zombie, samantala tinatangka naman kausapin ni Shizuka ang manyak, pero hindi ito nakinig at tinangka pa siyang atakihin pero nagulat sila nang may bumaril sa baril na hawak nito, sobrang natuwa pa si Shizuka nang makita si Tandang Hiko, tinangka pa ulit nito umataki pero nagsilabasan na ang iba pang matanda at pinagbubugbog siya. Maiyak-iyak pa si Manyak dahil malas daw talaga siya, pero sinabihan ito ni Shizuka na ang taong sarili lang ang iniisip ay hindi suswertehin, saka maiyak-iyak na nagpasalamat sa mga matanda dahil sa pagligtas nila sa kanya, patuloy naman ang laban ni Bea at Miss Nerd, palapit ng palapit naman ang mga zombie sa kanila. Nagulat naman si Miss Nerd nang biglang tumalon si Bea saka kumapit sa water wheel, sinundan ito ng mga zombie at dahil sa bigat ng zombie ay nasira ang water wheel, at tuluyan nang naputol ang source ng kuryente sa village. Habang nakasakay siya sa wheel ay sinabi pa niya kay Miss Nerd na iba-iba ang paniniwala ng tao, at hindi niya dapat i-push ang paniniwala niya sa iba, at hindi ba niya naiisip na baka siya ang may mali, hindi naman ito makasagot at nanigas na lang sa takot dahil muntik siya magulungan ng wheel, at nang nilagpasan siya nito ay bumigay na lang tuhod niya, saka siya pinalibutan ng mga zombie. Namублema naman si Bea kung paano siya bababa sa wheel, samantala patuloy naman sa paglaban ang tatay ni Akira sa mga zombie at kahit gusto tumulong ni Akira ay hindi siya pinapayagan ng tatay niya, dahil pag binuksan niya ang pinto ay baka mapahamak ang nanay niya at mga kasama nila, saka nito pinag-atake ang mga zombie. Kunti na lang sana pero inatake siya ng sakit niya, at napaluhod na lang ito sa sakit, malapit na ang mga zombie dito at tanggap na rin ito na katapusan niya na kinagimbal ni Akira, pero nagulat siya nang makita na niligtas ni Higurashi ang tatay niya, pero gagawin lang pala niya itong hostage para mapilitan si Akira na magpakagat sa zombie, sinabi pa nito na gusto niya makabawi sa magulang niya diba, kaya ipakita niya sa tatay niya kung anong klaseng anak siya. May pa-flashback pa ito at pinakita na para kay Higurashi ang pinaka-peak ng kanyang buhay ay tuwing summer break nung bata pa siya dahil puro laro lang sila. Pero habang tumatanda siya ay napapansin ng kaibigan niya na introvert siya kaya lumayo na ang mga ito sa kanya. Sa loob naman ng 3 years niya sa high school ay wala siyang kinausap na sinuman. Nung college naman sinubukan niya baguhin sarili niya at sumali sa mga club at pumunta rin siya sa personal development seminar. Pero wala pa rin nagbago sa kanya, hanggang sa nakita niya si Akira. Dahil ibang-iba ito sa kanya, wala itong pakialam sa mundo, at walang ginawa kundi magpakasaya. Dahil doon ay nabwisit siya dito, balik naman sa present. Pinupush niya si Akira na lumabas habang inaapakan ang tatay ni Akira. Hindi naman alam ni Akira ang gagawin dahil para mailigtas ang tatay niya ay kailangan niyang maging zombie. Bigla naman nagsalita ang tatay niya at sinabi na huwag niyang bubuksan ang pinto. Dahil kapag nilagay niya sa kapahamakan ang nanay niya pati sarili niya ay itatakwil niya ito. Sinabi naman ni Akira na paano na siya, pero sinabi lang nito na huwag na daw siyang mag-alala dahil hindi na rin siya magtatagal, na kinagulat ni Akira. Dito pinaliwanag ng nanay ni Akira na may sakit daw na kumakalat sa katawan ng tatay niya, at dahil wala daw gamot at doktor ay hindi nila ito maipaggamot. Maiyak-iyak naman sinabi ni Akira na baka mailigtas pa nila ito pag nakahanap sila ng doktor. Sinabi naman ng tatay ni Akira na lang tumulong siya sa mga tao, maging mabuti at kahit mawala na sila ay makakabawi pa rin siya. Kahit nasa langit na siya ay ipagmamalaki niya si Akira dahil alam niya na malakas ito. Bigla naman naalala ni Akira ang masayang kwentuhan nila ng tatay niya. Madami pang moments na bumabalik sa kanya pati ang pinagkwentuhan nila ng mga chicks na survivor. Nagulat naman ang tatay ni Akira nang biglang magbukas ang pinto ng bahay. Hindi naman makapaniwala si Higurashi nang nakita na nakapasok na ang mga zombie sa loob ng bahay. Nagimbal pa ang tatay ni Akira nang marinig ang sigaw niya, lalo na nang lumabas ito na zombie na. Tuwang-tuwa naman si Higurashi nang makita si Akira. Madami pa itong sinasabi dahil nanalo na daw siya pero nagulat ito nang biglang hinayla siya ni Akira na nagpapanggap lang pala na zombie. Hindi pa siya makapaniwala na okay lang ito. Doon pinakita na kinausap ni Akira ang mga kasama niya sa loob ng bahay tungkol sa plano niya at kailangan niya ng tulong nila. Para simulan plano niya ay nilagyan siya ng make-up para magmukha siyang zombie. Natuwa pa sila nang makita ang itsura niya. Sa kanya pinapasok ang mga zombie at sumigaw habang pinagjujumbag ng 3 chicks ang mga zombie. At dahil dun ay successful niya na iligtas ang tatay niya, napasigaw na lang si Higurashi kaya tinanong ni Akira kung ano ba talaga gusto niya gawin. Sinabi naman nito na ginagawa lang niya ang gusto niyang gawin katulad ni Akira. Sinabi naman ni Akira na kung gusto talaga niya ang ginagawa niya bakit mukhang hindi siya masaya. Nakinabwisit nito at pinipilit na nag-enjoy daw siya. Dahil yun talaga ang gusto niya gawin. Pero bigla niyang naalala ang masayang moments niya nung bata pa siya.
Nagmo-moments pa siya nang biglang may kumagat sa paa niya na zombie. Pinagsisipa naman niya ito sa galit niya, at napaiyak na lang. Niyaya naman si Akira ng mga kasama niya na umalis na. Dahil parating na ang mga zombie, tinanong naman ni Akira kung ano ba ang nakalagay sa totoong bucket list ni Higurashi. Habang nagtatransform na siya ay na-realize niya na ang tanging gusto niya ay ang mag-enjoy sa pool kasama ang mga kaibigan niya, kaya sinabihan ito ni Akira ng tanga. Dito pinakita na nilapitan ni Akira si Higurashi dati para yayain kumain kasama nila pero tumakbo lang siya palayo. Na pinagtaka nila, nilapitan ni Akira si Higurashi at niyakap saka sinabi na pag dumating ang araw na maging zombie din siya ay pwede na sila magpunta sa pool ng magkasama. Napaiyak naman si Higurashi dahil sa sinabi niya, sa kanya tinulak si Akira para siya ang habulin ng mga zombie habang hindi pa siya nag-fully transform, saka siya pumunta sa may tubig at na-imagine niya na nasa pool siya kung saan naghihintay sa kanya si Akira at mula dun ay tumalon siya. Nagkita-kita naman na sila Akira, Kencho, Shizuka kasama ang iba pang taga-village, nakahabol naman si Bea na nasa water wheel pa rin, sinabi pa nito na wala ng kuryente ang fence sa kanya binangga ang wheel sa fence para masira ito at makalabas sila, pero nagulat sila dahil wala silang madaanan dahil sira ang tulay, kaya nagpanik na sila dahil palapit na ang mga zombie. Bigla naman dumating si Masaro at may hinagis kay Akira, sinabi pa nito na gumawa siya ng bagong tulay para sa kanila, na kinatuwa nila, kaya sinimulan na nila Akira at Kencho ikabit ang bagong tulay, saka sinabi na tumawid na sila habang hawak nila ang tulay, kaya sabay-sabay nagtawiran ang mga tao. Nang makatawid na ang iba ay nag-fist bump pa sila Kencho at Akira sa katumalon, habang nakawak sa lubad ng tulay. Nag-alala pa si Bea at Shizuka pero sobrang tuwa nila nang makita na safe ang dalawa. Habang paakyat sila ay nakiwento ni Akira na gusto lang ni Higurashi ng kaibigan, kaya sinabi ni Kencho tanga talaga ito. Pero sinabi din ni Akira na naiintindihan din niya ito dahil nang nagtrabaho pa siya sa Black Company ay nakalimutan din niya ang sarili niya, umabot pa sa hindi na niya alam kung para saan siya nabubuhay. Kung tutuusin pwede siyang maging katulad ni Higurashi, kaya kahit ano pang nangyari ay hindi niya magawa magalit dito. Nang makaakyat naman si Akira ay sinalubong siya ng tatay niya, at sinabi na kung wala siya ay wala na sana silang lahat sa village, kaya sobrang proud siya dito na kinatuwa ni Akira. At dahil dun ay nagawa ni Akira kahit paano ang bucket list niya na makabawi sa magulang niya, sinarado naman ng mga taga-village ang cave at nilure ulit ang mga zombie dito. Nag-usap naman si Tami at Shizuka at nag-decide ito na magsimula ulit sa village dahil ito ang tahanan niya. Lilipat na din daw si Masaro para tumulong na ayusin ang lahat ng nasira sa village. Excited daw ang lahat dahil parang nabigyan sila ng second chance sa buhay. Nag-thank you din ito sa tulong na ginawa ni Shizuka sa kanila dahil ito daw ang village doctor nila. Pero tumanggi naman siya dahil hindi daw siya doktor, pero sinabi lang nito na dahil sa kanya ay nabigyan sila ng pag-asa, at dahil dito ay hindi lang sapat ang thank you, na nagpangiti kay Shizuka, tumulong na rin sina Kencho at Anju sa pag-aayos ng fence, napansin pa ni Kencho na ang laki ng pinagbago nito, kaya sinabi lang ni Anju na hindi siya makakatulong kung iiyak lang siya, naka-move on din daw siya sa nangyari sa kanya dahil kay Kencho, saka nag-thank you, at natupad na rin ni Kencho ang isa sa bucket list niya na maging stand-up comedian. Kinagabihan ay alalang-alala si Akira sa tatay niya dahil may sakit ito. Ayon naman sa nanay ni Akira ay napagod daw ito dahil sa nangyari na pag-atake ng zombie. Saka kinuwento na nang nasa city daw si Akira ay lagi daw itong nagtatanong tungkol sa kanya, na nagpaiyak sa kanya, malungkot naman na nakikinig sina Kencho sa moment ni Akira. Maiyak-iyak pa nangako si Akira na kung mawala ang tatay niya ay hindi niya pababayaan ang nanay niya pati ang village, at gagawin niya yon para sa tatay niya. Bigla naman tinanong ni Akira kung anong sakit ang kumapit sa tatay niya, pero sobrang nagimbal sila nang malaman na may almoranas lang pala ito. Pinaliwanag pa ng nanay ni Akira na ayaw daw nito magpunta sa hospital kaya hinayaan na lang nito, kaya dumedalas daw ang pagdudugo nito. At kaya pala ito parang naghihingalo ay nainitan lang ito, at dahil matanda na ay nahirapan itong matulog, bigla pa nitong sinabi na hindi nila pwede pabayaan ang almoranas dahil maaring magkaroon daw ng delikadong infection ang tatay ni Akira dahil dito. Sobrang na-relief naman si Akira na almoranas lang pala sakit nito, saka sinabi ni Akira na kailangan na nilang umalis sa village, na kinagulat ni Shizuka dahil paano daw ang mga taga-village, pero masayang sinabi ni Akira na kung virus ang dahilan ng zombie ay pwede sila mag-ikot sa buong bansa para maghanap ng paraan para mapigilan ang pagkalat nito, saka daw niya kumbinsihin ang tatay niya na epo-opera ang almoranas niya. Sinabi pa ni Akira na ang huling hiling daw ng tatay niya ay ang iligtas niya mga tao. Sa isip naman ni Kencho ay buhay pa ang tatay niya. Bigla naman nagsalita ang tatay niya at sinabi na gusto daw niya ang balak ni Akira, kaya nagsimula na sila maglista ng gusto nila gawin sa bucket list ni Akira. Ang kay Bea ay ibalik ang dating ganda ng Nippon, gusto naman ni Shizuka tupadin ang pangarap niyang maging doktor, si Kencho naman ay gusto magpasaya sa iba pang lugar, habang si Akira ay mapauprahan ang almoranas ng tatay niya. Nagplano na rin sila ng mga lugar na gusto nila puntahan, natuwa naman ang magulang ni Akira nang makita na masaya ang mga ito, kinabukasan ay naghanda na sila sa panibagong paglalakbay nila. Nagpaalam pa sa kanila ang mga taga-village, umiiyak na naman na nagpaalam si Anju kay Kencho. Nagulat naman si Akira dahil ang dami pa baon na pagkain ng magulang niya sa kanya, pero sinabi lang nito na ayaw niya ito magutom. Sinabi naman ng tatay niya na siya na bahala sa nanay niya, kaya huwag siyang mag-alala. Matapos ay nagpaalam na sila at nagsimula magbiyahe para iligtas ang mundo, at ang una nilang destinasyon ay sa Hilaga dahil exciting daw doon, na kinatuwa nila. Samantala pinakita naman na may iba pang mga survivors sa iba't ibang lugar, sina Akira naman ay kung saan-saan din nakarating at nag-enjoy na rin. Nasabi na lang ni Shizuka na para lang sila nagsa-sightseeing dahil sa ginagawa nila. Paano daw ang plano nilang maghanap ng solusyon sa pagkalat ng infection? Sinabi naman ni Kencho na okay naman daw lahat, saka na ulit sila nagbiyahe papunta sa bago nilang destinasyon, ang pagpunta sa Hokkaido, na kinatuwa nila.